Gustong itigil ng binata ang kotseng nasa kanyang harapan. Bumaba ang dalaga at pinagmasdan sandali ang katawan niya. Sinabi niyang kaya pala tinatawag itong cute ng lahat. Ipinaliwanag ng binata na marahil ay dahil hindi siya masyadong nag-ehersisyo nitong mga nakaraang araw. Agad namang sinabi ni Emilia na wala siyang oras, kaya kung nais niyang sumakay ay magmadali siya. Tumakbo ang kotse na parang rocket, at si Kiko, sa sobrang pananabik, ay sumilip sa bintana upang maramdaman ang hangin. Bigla niyang napansin ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng daan. Habang papalapit ang kotse, imbes na bumagal, ay binilisan pa ni Emilia ang takbo at hindi pinansin ang lalaki. Dahil dito, labis na natakot si Kiko at umatras sa kanyang upuan. Malakas siyang sumigaw upang ipatigil ang sasakyan. Kahit malapit ng mabangga, nanatiling nakatayo ang lalaki at hindi gumalaw. Umalinggaw ang matinis na tunog ng preno sa paligid. Si Emilia ay kalmado pa rin at nakangiti, samantalang si Kiko ay halos mawalan ng hininga sa takot. Lumapit ng galit si Patrick sa bintana at inutusan silang bumaba. Tinanong ni Kiko kung bakit naging agresibo ito sa kanya. Sagot ni Emilia, inalis nito ang kanyang pagkatao. Hindi pa siya kontento, kaya pinaharurot muli ang sasakyan. Nakita ito ni Patrick at agad na sumunod. Nalaman na si Kiko ay isang psychiatric patient at si Patrick ang may responsibilidad sa kanya. Huminto si Emilia sa isang palengke. Dahil sa bilis at peligro ng biyahe, napaluha si Kiko sa takot. Patuloy silang sinusundan ni Patrick. Pagdating sa palengke, sinabi ni Emilia na naroon na sila at inutusan si Kiko na maghanap ng lugar. Napagtanto ni Kiko na yon pala ang lugar ng kampanya ng kanyang ama. Umakyat siya sa entablado at ipinahayag sa lahat na siya ang anak ng kandidato, ngunit inabandona siya nito. Lahat ng kanyang mga kapatid ay nasa magagandang paaralan, samantalang siya ay itinuring na hangal mula pagkabata. Hindi matanggap ng kanyang ama ang isang anak na katulad niya, at tuwing siya ay nagkakamali, binubugbog at pinapahiya siya. Naalala niyang sana ay tinrato siya ng ama ng mas mabuti. Dahil sa pagnanais ng atensyon, nagkunwari siyang baliw hanggang sa tuluyang maging totoo ito. Agad ipinatawag ng tagapayo ang mga tauhan upang kunin si Kiko. Nakatayo lamang si Patrick at pinanood kung paano pinakawalan ni Kiko ang kanyang emosyon, at sa kabila ng lahat ay nakaramdam siya ng ginhawa para rito. Nang dalhin na si Kiko sa mental hospital, lumapit ang kanyang ina at sinabi na mas mabuti na ang kalagayan ng anak at nakita niyang masaya ito. Ngunit agad din niya itong sinisi na dahil kay Kiko ay nasira ang karera ng kanyang ama. Pagkaalis ng ina, tahimik na hinawakan ni Kiko ang kanyang mukha at naisip na tuwing may malaking pangyayari, nakakakuha siya ng atensyon mula sa ina. Kahit pa siya ay sinasaktan, nararamdaman pa rin niyang mahal siya nito. Kinabukasan, dumating ang kanyang ama sa ospital kasama ang maraming tao. Ang ina ay pabor sa nakatatandang anak, kaya madalas pagalitan ang nakababata. Isang araw, masayang umuwi si Patrick at ipinakita sa ina ang kanyang bagong taekwondo red belt. Sa halip na purihin, pinagalitan siya nito dahil binugbog ng iba ang kuya niyang si Matmat. Sa unang pagkakataon, naglakas loob si Patrick na aminin na sinadya niyang hindi protektahan ng kuya at nais pa nga niyang mamatay ito. Pagkasabi nito, ibinaba niya ang uniforme ng taekwondo at tumakbo palayo. Nakita ito ni Matmat, kinuha ang uniforme at hinabol si Patrick. Tumakbo si Patrick nang hindi lumilingon, ngunit kahit ilang beses nadapa, pinilit pa rin ng kuya na abutin siya. Sa huli, bumalik si Patrick upang tulungan itong tumayo. Hawak ang uniforme, naglaro ang dalawa sa niebe tulad noong sila ay mga bata pa. Ngunit sa isang iglap, nadulas si Matmat at nahulog sa butas ng yelo. Nang makita ni Patrick na nahihirapan ang kuya sa malamig na tubig, naalala niya ang bilin ng ina na ipinanganak siya upang protektahan ang kapatid. Doon nagsimulang umusbong ang hinanakit niya kay Matmat. Naisip niyang kung hindi niya ito ililigtas, maaaring iba ang kahihinatnan ng kanyang buhay. Umalis siya at tumalikod, ngunit maya-maya, narinig niya ang papahina ng boses ng kapatid. Hindi na niya kayang iwan ito, kaya bumalik siya at tumalon sa tubig upang itulak pataas si Matmat. Pagdating ng kuya sa pampang, agad itong nawala sa paningin. Tinawag ni Patrick ang kapatid ngunit walang tugon. Isang batang babae ang nakasaksi sa lahat. Pumitas ito ng bulaklak at nag-isip kung tutulong o hindi. Nang halos malunod na si Patrick, may lumitaw na kahoy at agad niya itong hinawakan. Pag-ahon niya, nakita niya ang batang babae, ngunit ito ay tumalikod lamang. Mula noon, lagi siyang sinundan ng bata at binibigyan ng mga bulaklak. Ngunit si Emilia ay isang kakaibang babae. Sa kanyang paningin, tila walang pag-ibig. Isang araw, pinunit ni Emilia ang paru-paro sa harap ni Patrick, kaya tumakbo ito sa takot. Makalipas ang 20 taon, naging manunulat si Emilia at loyal reader ang kuya ni Patrick. Isang araw, dinala ni Patrick ang kuya sa autograph session ni Emilia. Dahil mahilig si Matmat sa dinosaur, nang makakita ng batang naka-costume, gusto niya agad itong hawakan. Ngunit bigla siyang itinulak palayo ng mga magulang ng bata. Natumba si Matmat, nakuha ang atensyon ng lahat. Kinuha ni Matmat ang dinosaur, sinabing may ganito rin siya. Pero nagalit ang ama ng bata at hinawakan ang ulo ni Matmat. Nasaktan si Matmat at nagsimulang magkaroon ng epileptic seizure. Kalalabas lang ni Patrick para sumagot ng tawag nang may makitang kaguluhan sa loob.
Tumakbo siya, tinakpan si Matmat ng Amerikana, at inalo ang kapatid. Sa sandaling yon, lumapit din si Emilia sa kanila. Hiningi niya sa ama ng bata na humingi ng tawad kay Matmat. Habang nagpapaliwanag pa ito, hinila ni Emilia ang ulo niya pabalik. Lahat ng naroon ay nagulat. Nakita ng asawa ang nangyari at agad tinanong si Emilia. Bigla, pinabulaanan siya ni Emilia, kaya nahiya siyang magsalita pa. Si Patrick, nakatayo sa tabi at nakatitig kay Emilia, tila nakita ang anino ng babaeng nagligtas sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Sumugod ang sikat na si Emilia para pigilan ang away. Maya-maya, may lumapit na lalaking nagpakilalang reporter at kinutya sila. Sinabi niya na ang ina ni Emilia ay horror writer na namatay sa kakaibang paraan. Mula noon, ang kanyang amang arkitekto ay nababaliw na rin. Pagkatapos, pinayuhan niya si Patrick na lumayo kay Emilia. Matapos sabihin yon, kinuha niya ang 2 kahon at umalis. Gusto siyang habulin ni Emilia para pagsabihan pero pinigilan siya ni Patrick. Bigla, humarap si Emilia at tinanong kung gusto niya ito. Tinanong niya si Patrick kung ano ng karapatan niyang pigilan siya. Pagkasabi noon, agad niyang tinanggal ang kamay nito at lumakad palayo. Hinamon ng reporter si Emilia at ipinagmalaki ang titulo bilang hari ng online chismis. Sinabi ni Emilia na hindi ba siya ang dalubhasa sa pagsisiyasat, pero bastardo lang pala. Sumagot ang reporter na kahit ano sabihin niya, kung sumulat siya ng masamang artikulo, wala nang kita si Emilia. Tinanong ni Emilia kung ano ba talaga ang gusto niya. Diretso na sinabi ng reporter na gusto niyang pakasalan si Emilia. Para kay Emilia, napakasimple lang ito. Ang pinakagusto niya ay pagtupad sa mga kagustuhan ng iba. Kinuha niya ang ballpen mula sa bulsa at sinaksak pasulong. Natakot ang reporter at nahulog patalikod. Ang pera sa kahon ay nagkalat sa paligid. Mabilis na tumakbo si Patrick palapit. Hindi madali para sa kanya tumayo pero itinulak siya pabalik ni Emilia. Sa pagkakataong ito, dumiretso siya pababa ng hagdanan. Nang makita ang kilos ni Emilia, lihim na naisip ni Patrick na di talaga siya nagbago mula pagkabata. Mabilis na dumating ang ambulansya. Nakahiga sa ambulansya ang reporter, sumisigaw na dapat magbayad ng malaki si Emilia. Maya-maya, nilagyan ng staff ng oxygen tank ang bibig niya. Nakita ni Emilia ang kotse na nagdadala sa kanya palayo at patuloy siyang pinagalitan. Sabi niya, dapat matagal nang patay ang taong katulad niya. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit nabubuhay pa siya hanggang ngayon. Nang makita ito, pinigilan siya ni Patrick. Sinabihan niya itong ipikit ang mga mata. Di alam ni Emilia ang gagawin niya pero sinunod niya na lang. Sinabi ni Patrick na i-cross ang braso at ilagay sa balikat para mailabas ang negatibong damdamin. Tinanong ni Emilia kung ano tong paraan na to. Sabi ni Patrick, yakap ng paru-paro to, pang-aliw niya sa mga pasyente. Pero sabi ni Emilia, ayaw niyang yakapin sarili, sapat na ang direktang paggamot. Walang pakialam si Patrick at umalis. Pinigilan siya ni Emilia, hiniling maging bodyguard niya. Tuwing magagalit siya, pipigilan siya nito. Ngunit tumanggi si Patrick. Tinanong ni Emilia magkano kailangan, babayaran niya lahat. Pero sabi ni Patrick, tuwing aalis ang pasyente, may sasabihin sila. Iyon ay, hindi na magkikita muli. Huwag nang magkikita pa sa susunod. Umaasa siyang di na sila magkikita. Ngunit tumanggi pa rin si Emilia na sumuko sa layunin. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital ni Patrick at dumiretso sa opisina. Nakita ni Emilia ang kalamnan niya, hinawakan niya ito agad. Itinulak siya ni Patrick palayo at sinabihang lumabas. Sinabi ni Emilia na hindi pa siya nakakakita ng sapat. Nang makita iyon, agad na itinulak ni Patrick si Emilia palabas. Pagdating sa pinto, nakita niya ang kasamahang babae na si Jory. Pero di nahiya si Emilia, kundi inilagay pa ang kamay kay Patrick. Nakita iyon, kaya mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto. Pagkatapos ng trabaho, nasa parking lot pa si Emilia at sinundan siya. Sinagot ni Patrick ang tawag, sinabing uwi para alagaan ang kuya. Agad sinabi ni Emilia na sasama siya at babatiin ang kuya niya. Mariing tumanggi si Patrick. Sinabi niyang huwag isiping tatanggapin siya dahil lang kumakapit sa iba. Nakitang galit si Patrick, kaya nagpaalam at nag-set ng kita bukas. Talagang hindi nagsinungaling si Emilia. Kinabukasan, nalaman ni Patrick na lektor na si Emilia sa ospital. Seryosong nagturo si Emilia sa mga pasyente at ang leksyon niya ay parang kwentong pambata. Tinitigan ni Emilia si Patrick tapos nagturo ng sining sa mga pasyente. Una, ipinaliwanag ni Emilia ang kahulugan ng mga kwentong pambata sa kanyang pananaw. Tinanong niya ang klase kung ano ang tingin nila sa kwento ng pangit na itik. Sumagot ang matandang lalaki na huwag husgahan ang hitsura, pero agad itong tinanggihan ni Emilia. Sunod, marami siyang tanong, pero kapag sumagot ang mga estudyante, agad niyang tinanggihan ang mga ito. Sa huli, sinabi ni Emilia, ang mga kwentong pambata ay hindi pantasya, kundi gabay sa katotohanan. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Emilia si Patrick kung maganda ba ang itinuro niya. Sabi ni Patrick, walang silbi iyon dahil kung walang pangarap ang tao, hindi sila unlad. Sabi niya, gusto rin niya ang mga taong mayabang at malamig tulad niya. Tinanong niya si Patrick bakit mainit ang ngiti sa pasyente pero malamig sa kanya. Malinaw na napakabait niya kagabi.
Tinanong siya ni Patrick kung ano ang ibig sabihin niya. Sabi ni Emilia, sa panaginip daw niya yakap at hinahaplos niya ang balikat nito. Sinabi ni Patrick na huwag magsalita ng kalokohan tapos umalis. Bigla, tinanong ni Emilia kung gusto niyang matulog sa tabi niya. Pagkarinig nito, mabilis na hinila ni Patrick si Emilia palabas. Idiniin niya ito sa pader at tinanong kung ano ang gusto niyang gawin. May limitasyon dapat sa pagbibiro. Pero sabi ni Emilia, boring daw ang buhay niya at di marunong mag-enjoy. Tinanong siya ni Patrick kung ano ang alam niya tungkol sa kanya. Sinabi ni Emilia na siya raw ay isang mapagkunwari. Pinag-isipan ni Patrick ang sinabi niya. Nakita ito ni Emilia at maluwag na umalis. Mapagmataas siya na parang isang nagwagi. Ngunit bago pa siya masaya, bigla na lang nakilala ni Emilia si Daijuan. Siya ang tunay niyang ama. Nakilala siya agad ni Daijuan pero di na siya gaanong malinaw mag-isip para tawagin ang anak. Hinabol siya ng nurse, gustong maglakad si Emilia kasama ang kanyang ama. Sabi ng nurse, ito'y kahilingan ng direktor nang pumayag siyang magturo dito. Agad na tumanggi si Emilia, sinabing wala siyang pinagkasunduan kaninuman. Pagkasabi nun, nagmaneho siya palayo. Pagkatapos, dinala ni Patrick si Matmat sa direktor, umaasang matutulungan niya ito. Talagang magaling ang direktor. Binanggit lang niya ang dinosaur, naging magkaibigan na sila ni Matmat. Hindi lang yun, nakita rin niya ang talento ni Matmat sa pagpipinta. Pinuro ng direktor ang labas ng bintana at tinanong kung gusto niyang ipinta yun sa pader. Masayang pumayag si Matmat pero tinanong niya ang bayad ng direktor. Di inasahan ni Patrick na alam ng kuya niya huminch ng bayad ngayon. Ngumiti ang direktor at sinabing pag-uusapan nila pagtapos na si Matmat. Pumayag agad si Matmat. Pagka-uwi, kinuha niya ang kanyang alkansya. May naipon siyang 200,000 won sa loob. Tapos nagbigay siya ng ad ng kotse kay Patrick. Agad tinanong ni Patrick kung ano ibig sabihin nito. Sabi ni Matmat kung mabili ito, di na sila lilipat taon-taon. Pag may paru-paro, pwede silang tumakas agad nang di na nag-impeke o nagre-rent. Hindi na mapapagalitan si Patrick ng may-ari ng bahay. Kulang pa si Matmat ng 32.27 million won pero di kailangan ni Patrick ng material. Ang kailangan niya ay ang kanyang kuya. Kinabukasan, desidido pa rin si Emilia na habulin si Patrick. Saan man siya pumunta, sumusunod siya. Tumigil ang dalawa sa gilid ng kalsada. Gusto ni Patrick umalis pero sabi ni Emilia mahal niya siya. Nang di tumugon si Patrick at naglakad, nabaliw si Emilia, sumisigaw na mahal niya siya. Pero hindi inaasahan, umalis pa rin si Patrick nang hindi lumingon. Galit na nagmaneho si Emilia pauwi. Sa daan, di niya maintindihan bakit di niya makuha puso ni Patrick. Pagdating sa pinto, nakita niya si Editor Sang-in na natutulog. Lumala pala ang insidente sa pagpirma ng autograph ni Emilia. Nangako si Sang-in sa bookstore ng bagong serye pero di pa tapos. Kailangan niya si Emilia na magsulat agad ng bagong volume. Para kay Sang-in, malungkot ang bahay ni Emilia dahil dito namatay ang kanyang ina. Hindi lang yon, biglang nabaliw ang kanyang amang dating maayos. Sabi ni Emilia babalik lang siya para magpahinga pero dumating si Sang-in. Tinanong niya si Sang-in kung gusto niyang manatili ngayon. Natakot si Sang-in at agad sinabi na di mahalaga ang bagay. Pagkasabi noon, tumakbo siya palayo. Nang gabing iyon, habang sinusuklay ni Emilia ang buhok, bigla niyang naisip ang kanyang ina. Naalala niya ang mga nakatatakot na kwento noong siya ay bata pa. Hawak ang susi, tumayo siya sa harap ng pinto ng silid sa basement. Sa likod ng pinto, patay na ang ina ni Emilia. Umaagos ang dugo mula sa bitak sa labas hanggang sa mga paa ni Emilia. Simula nang mamatay ang kanyang ina, takot si Emilia sa bangungot gabi-gabi. Kinaumagahan, kumuha si Matmat ng litrato ng mga bulaklak at halaman sa ospital. Habang iniisip kung paano iguhit ang mga ito, lumapit si Emilia. Pagkatapos tumingin, tinanong ni Emilia kung bakit hindi niya nakita ang mga binanggit ni Matmat. Tumingala si Matmat at nakita si Emilia na hinahangaan niya sa harapan niya. Biglang dumating ang saya, kaya nahiya si Matmat. Dumating si Jory para bumati at nakita silang dalawa na kumukuha ng litrato. Tinanong niya si Emilia kung bakit siya nandito ngayon. Sinabi ni Emilia na sumama siya kay Daijuan. Magkaibigan sila mula elementarya, kaya medyo naintindihan ni Jory si Emilia. Sigurado si Jory na hindi basta dadalawin ni Emilia ang kanyang ama. Sinabi ni Emilia may ayaw kausapin siya dahil di tinupad pangako kaya pumunta. Pagkatapos, gumuhit si Matmat para sa kanya. Pinuri ni Emilia ang magandang guhit at talagang nagustuhan niya ito. Mahiyain na iniunat ni Matmat ang kanyang kamay. Hindi naintindihan ni Emilia ang gusto niya. Nakita ito, agad sinabi ni Matmat na ang bayad sa guhit ay 10,000 won. Agad sumagot si Emilia, hindi ba ito para sa mga tagahanga? Sinabi ni Matmat gusto niyang mag-ambag para sa kotse. Natawa si Emilia, peking fan ka, pero ang cute mo rin. Hahaplos sana si Emilia sa ulo niya nang pigilan siya ni Patrick. Sinabi ni Patrick na wag haplusin ang ulo ni Matmat dahil magagalit ito. Sinabi ni Patrick sa kuya na umuna na gusto niya kausapin si Emilia. Pero gusto pa ni Matmat maglaro sa idolo niya at ayaw umalis. Nagalit si Patrick at sinigawan ang kanyang nakatatandang kapatid.
Natakot si Matmat at nakaramdam din ng kakaiba si Emilia. Napansin ni Emilia na parang may bumugbog kay Patrick. Tinanong niya kung ano nang nangyari sa mukha nito. Patuloy na tinanong ni Emilia kung sino ang bumugbog kay Patrick. Sinabi niyang pupunta siya at maghihiganti para sa kanya. Tinanong din niya bakit di siya lumaban at nagpabugbog lang. Pero malamig na tinanong ni Patrick bakit siya nababalisa. Sabi niya malinaw na di niya maintindihan ang sarili niya. Sabi niya di niya maramdaman ang emosyon ng iba, wag magkunwaring gets siya. Sinabi niyang hindi niya kailanman mauunawaan. Labis na nagulat si Emilia nang marinig niya yon. Totoo na di niya maramdaman yon pero di naman yon ang gusto niya talaga. Pagtalikod ni Emilia, agad itinulak ni Jory ang tatay niya para lumapit. Nakitang mas matanda na si Daejuan, malamig na tanong ni Emilia kung totoong nawala ba memorya niya o nagkukunwari lang. Sinabihan siya ni Jory na wag guluhin ang pasyente. Lumapit ulit si Emilia sa tenga ni Daejuan, tinanong kung nakalimutan ba niya kung sino siya talaga. Nagalit si Daejuan nang marinig yon at bigla niyang sinakal si Emilia. Sinakal siya ni Daejuan pero di siya lumaban. Ang sakit na to galing sa bata pa siya, pinalaki siya ng nanay niya ayon sa gusto nito, pero kinamuhian ni Daejuan ang naging siya, kaya nahirapan siya sa gitna nila. Malungkot na umalis si Emilia. Nakaupo si Patrick sa bus, nakita siya pero di bumaba. Mag-isa siyang nakaupo sa tulay, nag-iisip tungkol sa buhay. Umuwi si Patrick para kumuha ng kwentong Zombie Child ni Emilia. Noon, sa isang liblib na nayon, may batang ipinanganak na maputla, malalaking mata, at hindi pangkaraniwang matalino. Alam ng kanyang ina na walang damdamin ang batang ito. Gusto lang niyang kumain. Siya ang zombie na bata. Para di malaman ng mga taga-baryo, ikinulong ng ina ang bata sa madilim na basement. Gabi-gabi, lihim siyang nagnakaw ng hayop para pakainin at palakihin ang anak. Maraming taon ang lumipas at biglang sumiklab ang epidemya sa nayon. Namatay ang lahat ng alagang hayop. Hindi lang yon, maraming tao rin ang namatay. Isa-isa nang umalis ang mga nakaligtas. Di maiwan ng ina ang anak kaya pinugutan niya ang sariling binti para may makain ito. Sumunod ang kanyang braso. Ganoon, lahat ng paat braso ng ina ay pinakain sa anak. Sa huli, naiwan lang ang katawan ng ina, gumagapang sa mga bisig ng bata. Niyakap ng bata ang kanyang ina ng mahigpit at tinawag siya. Naramdaman ni Patrick na siya ay bumabagsak dahil noon, ang ina niya ay nagmalasakit lang sa kuya niya at siya ay kulang sa pagmamahal. Naglakad si Emilia nang nakapaa sa ulan at nang tuminala, nakita niya si Patrick na susundo sa kanya. Hindi na siya nag-iingat. Inilagay ni Patrick ang Amerikana sa kanya at bumagsak si Emilia sa balikat niya. Ngayon lang naunawaan ni Patrick na katulad niya ito. Pareho silang dating batang uhaw sa pagmamahal ng kanilang ina. Dinala siya ni Patrick sa kalapit na motel upang makaiwas sa ulan. Malugod silang tinanggap ng may-ari at tinanong kung anong uri ng kwarto ang kailangan. Maraming kwarto roon, ngunit naramdaman ni Patrick na hindi angkop ang lugar at gusto na sanang umalis. Ayaw namang umalis ni Emilia, malamig kasi ang magmotor sa ulan. Maaari raw silang mag-taxi, ngunit wala siyang dalang wallet. Naitanong ni Patrick kung hindi ba niya hinanap si Emilia at kung magdamag ba siyang magliliwaliw. Sumagot si Emilia na uwi siya kahit sa ulan. Anya, baliw naman daw siya sabi ng lahat. Nawala nang magawa si Patrick sa narinig. Pinayuhan niya si Emilia na sa susunod ay mag-isip muna bago kumilos at tinanong kung ano ang mangyayari kung may masama na mangyari sa gitna ng gabi. Napagalitan si Emilia, ngunit mumiti lamang siya. Bigla niyang tinanong si Patrick kung gusto ba siya nito. Sunod-sunod ang tanong niya, ano raw ang nararamdaman nito, bakit hindi siya nagsasalita, at hindi ba niya naiisip ang mga bagay na yon. Natahimik si Patrick, kaya napagpasyahan ni Emilia na doon na lang sila. Hinanap ni Patrick ang laman ng kanyang bulsa, ngunit hindi alam ni Emilia kung ano ang hinahanap niya. Tinanong niya ito kung wala ba siyang dalang pera. Nang marinig iyon, agad na isinara ng may-ari ng motel ang bintana. Hindi na nagreklamo si Emilia. Sa halip, tinapik niya si Patrick at sinabi na magmotor na lang sila pauwi, masaya naman daw mabasa sa ulan. Nang makita yon ng may-ari, nasabi nitong matalino pala ang babaeng iyon. Pagdating sa bahay, binigyan ni Patrick si Emilia ng tuwalya para sa buhok. Hiniling niya na maghanap ito ng damit dahil ayaw niya ng may disenyo ng dinosaur. Naghanap si Patrick sa aparador at tinanong muli ni Emilia kung sapat ba ang maliit na kwartong iyon. Para kay Emilia, parang kulungan ang masikip na espasyong iyon. Kilala na ni Patrick ang ugali ni Emilia kaya't binigyan na lang niya ito ng damit. Pagkatapos, tinanong niya kung nakikita ba ni Emilia ang ekspresyon niya. Inosente ang sagot ni Emilia, gwapo raw si Patrick, ngunit hindi siya nasiyahan. Sinabi niyang dapat nitong tingnan ng mabuti ang emosyon sa mukha ng tao. Kahit hindi interesado, kailangan daw matutunan ito. Hindi maintindihan ni Emilia kung bakit kailangan yon. Depensa niya, hindi siya autistic, nahihiya lang siyang makipag-usap. Ngunit ayon kay Patrick, hindi rin naman siya isang batang parang zombie. Anya, gusto ng batang iyon ng pagmamahal, hindi pagkain. Tinanong pa niya kung hindi ba iyon ang mensahe ng kwento ni Emilia. Tumanggi ang dalaga at nagdahilan tulad ng isang batang ayaw sumuko. Pero kitang-kita sa bawat pahina ang tunay niyang gusto. Kahit anong dahilan niya, parang wala siyang magawa.
Nakita ni Emilia na talo siya kay Patrick sa usapan. Wala siyang choice kundi sabihin gutom siya, humingi ng pagkain. Tapos galit na pumasok siya sa kwarto niya. Alam ni Patrick, iniiwasan siya kasi baka tama nga siya. Hinawakan ni Emilia ang mukha niya, talagang mainit. Sa kabilang dako, inuuntog ni Matmat ang ulo sa pader dahil nagalit si Patrick sa kanya kanina. Natuto siyang kumilala ng ekspresyon, kaya alam niyang galit ang nakababatang kapatid. Tinakpan agad ni Patrick ang ulo ni Matmat at umamin na mali ang pagsigaw sa kuya. Sabi pa ni Patrick, dahil binugbog siya kanina, nasira raw ang kanyang mukha. Tumingin ang kuya at sinabing hindi naman ito nasira. Sinuntok ni Matmat ang kapatid at sinabing mali ang magsinungaling. Alam ni Patrick na ito lang ang paraan para tumigil sa pagkainis ang kuya. Pagkalabas, naghanda ang nanay ni Jory ng pagkain para kay Patrick. Lumabas na ang inuupahan nilang kwarto ay pag-aari ng pamilya ni Jory. Sinabi ni Patrick na gusto niyang kainin ito sa itaas. Tinanong ni Emilia kung saan galing ang mga pagkain ito. Agad sinabi ni Patrick na niluto lahat ng may-ari ng bahay. Nang marinig iyon, masayang kumain si Emilia. Hindi nga masama ang lasa. Gusto ni Emilia kumain ng itlog pero di niya makuha. Kinuha ni Patrick ang mga ito para sa kanya. Nakita ito ni Emilia at tinapik ang kutsara sa ibang plato. Natigilan si Patrick. Habang naghuhugas siya, inihanda ni Emilia ang kama at naghintay. Biniro pa niya na nakaakit daw ang paghuhugas ni Patrick. Hindi na nakatiis si Patrick, hinila siya at ayaw siyang patuluin. Biglang may kumatok sa pinto. Ang kaibigan pala ni Patrick na si Jaiso. Lumabas siya para paalisin si Jaiso, ngunit nalock ang pinto. Sabi ni Emilia, di niya bubuksan kung di siya patatuluin. Wala nang magawa si Patrick. Binuksan niya ang bintana at sinabing kamukha sila ni Romeo at Julia sa sandaling iyon. Inamin din niya na iba ang kalagayan ng kanilang pamilya. Sinabi ni Emilia na hindi totoo yon, nakatakda silang magkasama. Sumuko si Patrick at tinawagan si Jaiso, nagsinungaling na may sirang tubo sa bahay at hiniling na alagaan si Matmat ng isang gabi. Pagkatapos, sabay na natulog ang dalawa. Sa gitna ng gabi, gumulong si Emilia at niyakap si Patrick. Agad niya itong itinulak palayo. Pagkatapos ay itinaas niya ang binti para sumilip. Patuloy niyang itinulak ang mga binti ni Emilia at hinila siya at ang kumot palayo. Kinaumagahan, tiningnan ni Emilia ang larawan ng kanyang mukha sa dingding. Pagka-uwi mula sa trabaho, nakita ni Jory ang gatas at dinala ito kay Patrick. Hindi niya inasahan na makikita rin si Emilia na nakatayo roon. Agad na tinanong ni Jory kung bakit siya nandito. Walang pag-aatubiling sinabi ni Emilia na dito siya natulog kagabi. Tinanong din niya kung bakit nandito si Jory. Agad na sinabi ni Jory na ito ang kanyang bahay at siya ang may-ari ng tinutuluyan ni Patrick. Nahalata ni Emilia na gusto rin pala ni Jory si Patrick. Nakita iyon, agad niyang sinabihan si Jory na sumuko dahil kay Patrick na raw siya. Tumanggi si Jory at nakipagtalo pabalik. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Sinampal ni Jory si Emilia. Tumanggi rin si Emilia at hinila ang buhok ni Jory. Pagkatapos, nag-away silang dalawa. Biglang lumapit si Patrick, tinanong si Emilia, pero sinabi niyang si Jory ang unang nanuntok. Pero sabi ni Patrick, wala raw yon sa usapan. Sabi ni Emilia, sumigaw siya ng pangalan niya, parang binubuli niya si Jory. Sinabihan ni Patrick si Emilia na huwag maging pabata. Iniwan niya ito sa labas at binigyan ng pera pang taxi pauwi. Naiwang mag-isa si Emilia, galit at walang masabi. Umiiyak din si Jory habang nagsusumbong sa nanay niya. Tanong ng nanay ni Jory, di ba malapit kayo noon nung bata pa? Normal lang magbiruan at mag-away ng ganyan. Pero sabi ni Jory, iba na to, gusto raw nakawin ni Emilia si Patrick sa kanya. Hindi lang yan, natulog na si Emilia sa kanya. Sabi ni nanay, di ibig sabihin may mangyayari kung magkasama sa kwarto. Hindi rin ganoon si Patrick. Pinilit ni nanay si Jory umamin, gaya ng pang-akit niya noon sa asawa. Kinabukasan, naghanda si Matmat magpinta sa ospital, pero di makapag-umpisa. Nakita ito ng direktor at hinimok siyang gawin ang makakaya. Kumuha siya ng brush, nagpinta ng asul at sinabing pwede na magsimula. Galit na pinturahan ni Matmat ang mukha ng direktor, bumubulong na mali. Agad tumakbo ang direktor, umaamin na nagkamali siya. Tumakbo ang direktor, hinabol naman siya ni Matmat, ganoon sila naghabulan sa buong ospital. Sa bubong naman, gusto ni Jory umamin kay Patrick. Bago pa magsalita, alam na ni Patrick ang sasabihin niya. Pero tumanggi si Patrick. Nalungkot si Jory, umaasang di titigil si Patrick sa ospital dahil dito. Siyempre, di ito gagawin ni Patrick dahil lang sa babae. Di nila alam, may nakatago sa likod ng pinto na nakasaksi sa lahat. Maya-maya, hinanap ni Emilia si Matmat habang inaayos ang bagong pintang pader. Tinanong niya kung gusto nitong lumabas. Pumayag si Matmat at dinala siya ni Emilia sa bahay niya. Nakita ni Matmat ang usa sa pader, hinawakan at sinabing nagustuhan niya rito. Narinig yon, agad sinabi ni Emilia na pwede siyang lumipat dito kung gusto. Tapos binigyan niya si Matmat ng kontratang pipirmahan. Pagkatapos ng trabaho, hinanap ni Patrick ang kapatid pero di nakita. Tinawagan niya si Matmat pero di ito sumagot. Sabi ng katrabaho, sumama raw si Matmat kay Emilia. Agad niyang tinawagan si Emilia, tinanong kung nasaan sila.
Mahinahon na sumagot si Emilia na nasa bahay niya si Matmat. Sa bahay, nagkukwento si Emilia kay Matmat. Noong unang panahon, sa malalim na gubat, may isang babaeng nakatira sa isinumpang kastilyo. Lagi siyang sinasabihan ng kanyang ina na, dahil siya ay espesyal, bawal siyang lumabas sa mundo. Napilitan siyang manirahan sa kastilyo magpakailanman, ngunit para sa kanya, ito ay parang bilangguan, kaya lagi siyang nananalangin. Humingi siya sa Diyos na magpadala ng gwapong prinsipe para iligtas siya. Habang nananalangin si Emilia, may dumating na payat na batang lalaking namimitas ng mga bulaklak. Bumaba siya ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Paglabas niya, itinapon ni Emilia ang mga bulaklak ni Patrick at dinurog ito. Pagkalipas ng 20 taon, wala nang makapipigil kay Emilia. Mahahanap kaya niya ang prinsipe ng kanyang buhay? Sa sandaling iyon, binuksan ni Patrick ang pinto at dahan-dahang pumasok. Ang prinsesa sa kastilyo ay naghihintay sa prinsipeng darating para sa kanya. Pagkalipas ng 20 taon, sa wakas ay dumating ang prinsipe. Lumapit si Patrick kay Emilia, nagpasalamat sa pagligtas, ngunit di siya mamahalin dahil doon. Kailangan niyang ilaan lahat ng lakas sa pag-aalaga sa kapatid, walang oras para sa iba. Hinawakan ni Emilia ang kamay niya, sinabing kailangan siya, pero ayaw ni Patrick maging kailangan. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Ngunit hindi pa rin sumuko si Emilia. Hinabol niya ito, sinabing iniligtas siya, kaya ang buhay niya ay sa kanya. Pero sinabi ni Patrick na nagpasalamat na siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-alis. Hinabol siya ni Emilia, ngunit nahulog sa mga bisig ni Patrick. Kahit galit si Patrick, nagmakaawa pa rin si Emilia na manatili sa tabi niya. Bigla, dumating si Matmat mula sa kung saan. Noon, binigyan siya ng alak ni Emilia at wala pa ring malay. Hindi maintindihan ni Patrick bakit uminom si Matmat ngayon. Mahinahon na sumagot si Matmat na iinom siya kung gusto niya. Pagkatapos, kumuha si Matmat ng kontrata at ipinakita kay Patrick. Mula ngayon, siya na ang magiging illustrator ni Emilia. Nakita ito ni Patrick at hiniling agad na ipakita ang kontrata. Tumanggi ang kuya niya at sinubukang itago ito. Sumigaw si Patrick, pinipilit ang kuya na ibigay ang kontrata. Nakitang galit si Patrick, ibinigay ni Matmat ang kontrata. Ngunit, pinunit ito ni Patrick sa mga piraso. Dahil dito, labis na nagalit si Matmat agad na itinulak at binugbog niya ang kanyang kapatid. Hinayaan lang ni Patrick ang kuya niyang gawin ito. Tumakbo si Emilia para pigilan si Matmat, sinabi niya na pipirma sila ng bagong kontrata kung mananatili siya. Nang marinig iyon, agad siyang tumayo at pumasok. Iniabot ni Emilia ang kamay pero tumanggi si Patrick. Sinabi ni Emilia na ito ang pagkakataon niyang pumiling muli. Gusto ba niyang iwanan si Matmat o magpagapo sa kanya habang buhay? Sinabi niya, huwag mag-alinlangan ng walang saysay gaya ng dati. Kapag nagpasya ka na, huwag nang lumingon pa tulad noong bata ka. Unti-unting lumabas si Patrick sa kastilyo. Naalala niya nang mahulog si Matmat sa butas ng yelo noon. Balak niyang iwanan siya pero sa huli, bumalik siya para iligtas ang kuya. Naglakad si Patrick pauwi, binuksan ang kontratang kanyang pinunit. Gusto palang maging ilustrador ni Matmat para makabili ng kotse para sa kanya. Napaiyak si Patrick. Si Matmat patuloy na nagbubukas ng pinto, naghihintay kay Patrick. Mahinahon na sabi ni Emilia, huwag mag-alala, di kanya iwan. Kahit ganun, ayaw matulog ni Matmat, nakatulog sa harap ng pinto. Agad siyang tinakpan ni Emilia ng kumot. Matapos matulog sa harap ng pinto nang maghapong naghihintay sa kapatid, nagising si Matmat sa katok. Dali-daling binuksan ni Matmat ang pinto pero hindi si Patrick ang nakita, kundi si Sang-in, ang editor at hepe. Nang makitang hindi ito ang kapatid, agad isinara ni Matmat ang pinto, iniwan si Sang-in sa labas. Sumigaw si Sang-in na buksan ang pinto agad kung hindi sisirain niya ito. Sa oras na yon, bumaba si Emilia mula sa itaas. Mabilis na pumasok si Sang-in mula sa labas. Kinuwestiyon niya si Emilia na hindi mapigil ang sarili at kumuha pa ng ilustrador na may problema sa isip. Hindi niya maintindihan ang gusto ni Emilia. Pero hindi nag-aalala si Emilia dahil kasama niya si Patrick. Nakita siyang nakatayo sa harap ng pinto, ipinagmalaki ni Matmat na ito ang kapatid niyang si Patrick. Pagkatapos, pumunta si Matmat sa pinto para papasukin ang kapatid. Agad-agad, walang awang pinalaya si Sang-in. Kinaumagahan, nagising si Emilia at nakita si Matmat na naglilinis ng bahay. Bumaba siya sa kusina at nakita si Patrick na nagluluto ng almusal. Tinanong siya ni Patrick kung gusto niya ng tinapay o kanin para sa almusal. Pinili ni Emilia ang kanin ng walang pag-atubili. Inihain ni Patrick ang kanin pero gusto ni Emilia ng dagdag pa. Bigla siyang tumawa at sinunod ang kahilingan ni Emilia. Pagkatapos, sabay-sabay silang kumain. Maya-maya, magkakasama sila sa kotse papunta sa trabaho. Nagtungo si Emilia para magturo. Pumunta pa rin si Patrick sa ospital para alagaan ang mga pasyente. Tinapos din ni Matmat ang kanyang hindi pa tapos na painting. Nakita ng direktor ang gawa ni Matmat at sinabing magdagdag ng paru-paro. Pero takot si Matmat sa paru-paro dahil may ganoon ang pumatay sa nanay niya. Madalas siyang panaginipan ng paru-paro kaya laging lumilipat ng bahay ang magkapatid. Kaya noon pa man, gusto ni Matmat na bumili ng camper. Kung may kotse sila, hindi na kailangang palipat-lipat ng bahay ang magkapatid.
Para gumaling si Matmat, pinaguhit siya ng paru-paro ng direktor, pero natakot siya at paulit-ulit na sinabing di niya kaya. Pumasok si Emilia sa klase at may nakitang babaeng nakatitig sa kanya. Inakala nitong anak niya si Emilia, kaya nalito si Emilia ng husto. Naisip pa niya na baka espiritu ng kanyang ina ang bumalik para hanapin siya. Patuloy na nagsasabi ang babae ng walang kwentang bagay na ikinagalit ni Emilia. Mabuti na lang at dumating si Patrick sa tamang oras para isama ang babae. Tanghali, nagdala ng masarap na pagkain ang nanay ni Jory para sa magkapatid. Bigla na lang nakita ni Emilia ang eksena. Nang makitang galit siya, gustong tumulong ng babaeng nasa likuran niya. Kahit tahimik si Emilia, ayaw pa ring bitawan ng babae. Umabot na ito sa hangganan ng pasensya ni Emilia. Sumigaw siya, tumigil ka na sa pagsasabi ng salitang ina. Hindi ikaw ang nanay ko. Matagal nang patay ang nanay ko. Nang siya'y namatay, ang ulo'y duguan, mga paa ay baluktot. Sinabi niya sa babae na lumayo. Nang marinig ang katotohanan, nawalan ng malay ang babae. Gabi na, bumangon si Matmat para sa banyo, naakit sa pinto ng basement. Hinila siya ni Emilia at tinanong kung alam niya ang kwento ni Conde Bluebeard. Noong unang panahon, may isang Conde Bluebeard. Mayaman siya, may magandang kastilyo, pero takot lahat sa kanyang asul na balbas. Isang araw, may mahirap na dalaga na pumayag magpakasal sa kanya. Masaya ang konde, binigay sa dalaga ang bahay, pera't alahas. Magagamit ng dalaga ang buong kastilyo maliban sa silid sa basement. Paulit-ulit siyang binalaan ng konde, ngunit sa kuryosidad, binuksan niya ang lihim na silid. Di inaasahan, ang mga pader ay puno ng mga patay na babae. Ang mga babaeng yon ay dating asawa ng blue-bearded count na binitay dahil sa pagsuway. Pagkatapos marinig ang kwento, sinabi ni Matmat sa kanyang nakababatang kapatid. Nag-usat sila tungkol sa kwento ng blue-beard count hanggang sa nakatulog silang dalawa. Dahil sa matinding gulat kanina, nagsimulang magkaroon ng bangungot si Emilia sa gabi. Napanaginipan niya ang kanyang ina na nagsusuklay ng kanyang buhok noong bata pa siya. Paulit-ulit sinasabi ng kanyang ina na si Emilia ang pinakamaganda at perpektong likha niya. Pagkatapos, sinabihan ng kanyang ina si Emilia na maging masunurin. Tumango si Emilia bilang pagsang-ayon. Nang dumilat siya, nakita ni Emilia ang kanyang ina na lumulutang sa harapan niya. Bigla siyang napaiyak. Narinig ni Patrick ang iyak niya at tumakbo para tingnan. Nang makita siya ni Emilia, agad siyang sinabihang umalis. Inaliw siya ni Patrick na panaginip lang, pero pilit siyang pinaalis ni Emilia. Walang magawa, umupo si Patrick sa tabi ni Emilia magdamag para makatulog siya. Paggising niya kinaumagahan, agad tinanong ni Emilia bakit siya nandoon. Nagsinungaling si Patrick, sinabing may lagnat siya kagabi. Naantig siya ng kaunti pero walang sinabi. Sinabi niyang magpahinga muna at kukuha siya ng gamot. Pagkatapos, inilabas ni Patrick ang kanyang kuya. Sa bus, pinag-usapan nila si Emilia. Sabi ni Matmat, narinig niya ang iyak ni Emilia buong gabi. Tapos, sinabi niyang may ikukwento siya na sinulat ni Emilia. Ang kwento ay tinawag na Spring Dog. Minsan, may asong magaling magtago ng damdamin at nakadena sa ilalim ng puno. Laging nagwawagayway ng buntot at nagpapalambing ang aso, kaya tinawag siyang Spring Dog ng mga taga-baryo. Sa umaga, masayang nakikipaglaro sa mga bata, pero sa gabi, tahimik itong umiiyak. Gustong makawala sa tanikala at tumakbo sa bukid, pero di makatakas, kaya tahimik lang umiiyak sa gabi. Isang araw, tinanong ng aso ang sarili kung bakit di siya sumubok tumakas, bakit di siya tumakbo palayo. Sumagot ang Spring Dog sa sarili na siguro, dahil matagal nang nakatali, nakalimutan na niyang putulin ang lubid. Hawak ni Emilia ang gunting, gustong gupitin ang buhok, pero kahit anong gawin, di niya magawa. Maya-maya, pumunta si Sang-in sa bahay ni Emilia para hanapin siya. Pagbukas niya ng pinto, nakarinig siya ng malakas na ingay. Nalaman niyang binasag pala ni Emilia ang salamin. Agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Emilia na nakita niya ulit ang kanyang ina. Sabi ni Sang-in di na siya pwedeng manatili, mag-impact sila't babalik sa Seoul. Binalaan ni Emilia si Sang-in pero sabi niya kung di umalis, bubuhatin niya ito. Ayaw umalis ni Emilia, tatamaan sana si Sang-in ng ilaw pero naharang niya. 10 taon na si Sang-in sa tabi niya, kaya alam na niya ang mga galaw nito. Kinuha niya ang maleta ni Emilia at hinila ito para umalis na. Sa hagdanan, sinipa siya ni Emilia at kumapit sa rehas, ayaw bumitaw. Sa sandaling yon, dumating si Patrick. Sabi agad ni Sang-in wala siyang kinalaman, kailangan niyang iwi si Emilia. Sinamantala ni Emilia to, agad niyang itinulak si Sang-in. Nawalan ng balanse si Sang-in at natumba patalikod. Si Patrick, akyat na sana, ay mabilis na sinalo si Sang-in. Gusto pa rin ni Sang-in kunin si Emilia pero hinabol siya ni Patrick. Sinabi niya na dapat i-lock ang pinto kapag mag-isa sa bahay. Tanong ni Emilia kung takot ba siya na mabuli ito ng iba. Sabi ni Patrick, sapat na di siya nambubuli pero i-lock pa rin ang pinto. Binigyan niya ng gamot si Emilia pero ayaw nito uminom. Kaya dinala siya ni Patrick sa isang lakad. Nagmaneho sila para makalanghap ng sariwang hangin. Habang nasa daan, masayang humuhuni si Emilia ng kanta. Napangiti rin si Patrick nang hindi namamalayan. Pagkatapos, dinala niya ito para kumain ng inihaw na karne. Parang bata si Emilia, tuwang-tuwa sa masarap na pagkain.
Bigla niyang naisip na gutom lang pala siya, hindi may sakit. Kumakain si Emilia na parang matagal nang nagugutom. Hindi pa luto ang karne, akmang kukunin na niya ito. Pinigilan siya ni Patrick. Agad niyang sinabi na gusto niya kumain ng hilaw. Hindi niya mapigilan ang sarili pagdating sa pagkain. Kahit gaano karami ang kinain, gutom pa rin siya. Nagsorry si Patrick sa mga sinabi niya sa galit, pero tinuring ni Emilia na totoo yon. Nagkaroon ng maikling pagtatalo ang dalawa. Binago ni Patrick ang usapan, sinabihan siyang kumain bago masunog ang karne. Bigla, tinanong ni Emilia si Patrick kung hindi pa siya nakikipagtalik, di ba? Nakita ni Emilia ang reaksyon ni Patrick, nalito siya ng husto. Di niya gets bakit wala siyang gusto, pagkain, damit, gamit o babae man. Sabi ni Patrick, di lahat katulad niya. Siya, nagtitiis at nagpipigil lang. Tanong niya bakit kailangan magpigil o baka gusto niyang tumulong na masiyahan siya. Naisip ni Gang na di nga karaniwan ang babaeng to, pagkatapos naglakad sila sa parke. Para kay Patrick, ang lugar ay napakaganda at komportable. Ang paglalakad daw ay nakakapagpagaan ng pakiramdam. Sabi ni Emilia, di raw masaya itong gawain. Masakit sa paa, nakakainip at sayang sa oras. Tapos, iniunat niya braso at hiningi na buhatin siya. Kinuha agad ni Patrick phone, gusto raw tawagan kuya. Inagaw ni Emilia, wag daw isipin kuya pagkasama siya. Lumapit si Patrick para kunin ang phone. Kaya nagyakapan silang dalawa ng ganun. Tanong agad ni Emilia kung first time niyang yumakap ng babae. Nagulat siya at bumitaw. Sakto namang tumunog ang telepono. Si Jury ang tumatawag. Sinagot ni Emilia ang tawag. Sinadya niyang sabihin na kasama niya si Patrick buong araw. Sobrang nagalit si Jury nang marinig yon. Pagkababa, tanong niya bakit nag-day off para sumama sa kanya. Type ba siya nito? Sabi ni Patrick, madalas niyang narinig umalis ka pero iba pag si Emilia. Kaya napag-isipan niyang manatili sa tabi niya. Pag-uwi, umiyak si Patrick nang isipin ang kanyang ina. Sa alaala ni Patrick, laging ibinigay ng ina ang pag-ibig sa kuya. Ipinagkatiwala rin niya si Matmat sa kanya habang buhay. Nakita ito ni Jaiso at tinanong bakit hindi makatarungan. Hindi niya maintindihan bakit magkaiba ang trato sa magkapatid. Hindi ito makatarungan. Narinig ito ng ina ni Jory at sinabing lahat ng inay nagmamahal. Sinabihan niya si Patrick na unawain ang kanyang ina. Noon, mahirap para sa ina ang mag-alaga ng dalawang anak. May isa pang anak na hindi katulad ng normal na tao. Iisang anak lang niya pero gustong tumakas ng paulit-ulit. Kaya kailangan ni Patrick na unawain at makiramay sa kanyang ina. Sa mahabang pag-aalaga sa kuya, tiyak na naunawaan ni Patrick ang hirap ng kanyang ina at nakita rin niya kung gaano kahirap para sa ina noong taon na yon. Ang mga salita ng ina ni Jory ay nagpaisip kay Patrick. Pagka-uwi, nakita niya si Emilia na natutulog sa hagdanan, naghihintay sa kanya. Naamoy niya ang alak sa kanya. Ipinaliwanag ni Patrick na uminom siya ng kaunti kasama ang mga kaibigan. Inanyayahan siya ni Emilia na uminom kasama niya pero tumanggi si Patrick. Sabi niya may hindi inaasahang nangyayari kapag lasing. Pagkatapos, sinabihan ni Patrick si Emilia na pumikit. Nang marinig iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Automatikong bumukas ang bibig ni Emilia. Sa gulat niya, binigyan siya ni Patrick ng pangit na manika. Ang manikang ito raw ay lumalamon ng bangungot. Hawakan lang daw ito para makatulog ng mahimbing. Sabi ni Patrick, dating sa kuya niya ito. Nagulat si Emilia na pinahiram siya ng lumang gamit pero ito pala'y osong gawa mismo ni Patrick. Kung ganoon, maaaring tanggapin ito ni Emilia ngayon. Sinabi ni Patrick na madalas ding bangungot si Matmat kahit masakit at mahal niya ang kuya, wala nang magagawa si Patrick. Kaya ginawa niya ang manika para ibigay sa kanyang kuya. Naisip ni Emilia na cute ang manika. Bumalik si Patrick sa kwarto, niyakap ang kuya at nag-aya sa dating kainan bukas. Noong bata si Matmat, di mahilig sa maanghang pero laging dinadala ng nanay nila. Nagkukunwaring di gutom ang nanay, binibigyan sila ng tig-isang mangkok. Malakas ang ulan sa daan pauwi. Tinawag din ng nanay si Patrick, pinoprotektahan sa gitna. Pagkatapos ay sabay-sabay silang umuwi. Kinagabihan, niyakap siya ng nanay at humingi ng tawad. Hindi pala totoo na di siya mahal ng kanyang ina. Ang malulungkot na alaala lang pala ang natatandaan ni Patrick. Nakalimutan niya ang maliliit ngunit mapagmahal na gawain ng kanyang ina para sa kanya. Biglang napaiyak si Patrick, sinabing labis niyang nami-miss ang kanyang ina. Nang gabing iyon, sa wakas ay nalutas ang mga buhol sa puso ni Patrick. Nalaman niyang hindi pala siya isang batang hindi minamahal. Ang manika ay matagumpay ding nakatulog kasama si Emilia. Nahihirapan siyang makatulog ng mahimbing buong gabi. Kinaumagahan, nalaman ni Emilia na kinansela ang kanyang klase sa pabula. Galit na galit siya at naghanap sa direktor, tinakot ito hanggang tumakas. Bigla, nakita ng babae si Emilia at nakita rin niya ito. Tumakbo si Patrick, nag-aalala na magkagulo pero ang babae ang unang humingi ng tawad. Sinabi ni Emilia na siya ay tinanggal sa trabaho dahil dito. Paano niya ito babayaran? Nagulat ang babae at patuloy na umatras. Biglang nahulog sa sahig ang kanyang balabal. Yumuko si Emilia para kunin ito, sinabing mahal at maganda, kaya ibinigay niya bilang kabayaran.
Hindi alam ni Eunja ang gagawin dahil ito ang scarf na bigay ng anak bago pumanaw. Hindi niya kayang ibigay ito sa iba. Tinitigan ni Emilia si Eunja. Gusto ni Patrick kunin ang balabal pero sinabi ni Eunja kay Emilia na itago na. Matagal na niya itong suot kaya naiinip na siya rito. Isinuot ni Emilia ang damit, nagsalita ng kaunti at umalis. Nang malayo na siya, sinabi ni Eunja na nakahinga na siya ng maluwag. Hinanap ni Patrick si Emilia at tinanong kung di ba mainit ang scarf sa tag-init. Sabi niya wala siyang alam sa fashion. Sinabi niyang nagustuhan niya kamakailan ang kwento nitong spring dog. Matagal nang nakadena ang aso at di makatakas. Tapos hinaplos niya ang ulo ni Emilia at sinabing magaling ito. Sa wakas, natulungan niya si Eunja makawala sa sakit ng pagkawala ng anak. Nang matanggap ang papuri ni Patrick, masayang lumabas si Emilia. Sa oras na yon, nakita niya si Daewon nang hindi sinasadya. Lalapit na sana siya nang biglang nagsalita ito. Sabi ni Daewon, sa huli, tulad lang siya ng kanyang ina at hindi makakatakas sa puso ay pagdurusa. Matapang na sinabi ni Emilia na mali siya. Hindi siya katulad ng kanyang ina. Pagka-uwi, determinado siyang palayain ang sarili. Kinuha ni Emilia ang gunting at walang atubiling pinutol ang mahabang buhok na di pa niya nagawang gupitin. Nang umuwi si Patrick at makitang lubos na nagbago si Emilia, natigilan siya. Nakita ang gusot na buhok ni Emilia, napangiti si Patrick. Pagkatapos, tinulungan niya si Emilia ayusin ang hitsura. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin, tinitingnan ang bagong Emilia. Ang buhok ang kumapo sa kanya ng 20 taon, pero nag-alinlangan siyang palayain ang sarili. Alam ni Patrick na matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Kinabukasan, umuwi si Patrick at nakita sina Kuya at Emilia na nag-aaway sa manika. Walang gustong sumuko, nagtatalo hanggang sumigaw si Patrick na tumigil sila. Lumapit siya at hiningi ang manika, pero tumanggi silang dalawa. Nagsimulang magbilang si Patrick. Sa wakas, sumuko si Matmat, itinulak si Emilia, naghagis ng unan at nagtago. Galit na galit din si Emilia. Sinigawan niya si Patrick, bakit daw hinihingi pabalik ang ibinigay na sa kanya. Pagkatapos, ibinagsak ni Emilia ang ulo ng manika at galit na umalis. Bumalik si Emilia sa kwarto, humiga at nagkulong sa ilalim ng kumot. Sa labas, kino-convince din ni Patrick ang kuya niya. Sabi niya, di na raw makakatulong ang manika kay Matmat kaya ibigay na lang kay Emilia. Sa wakas, pumayag si Matmat ibigay ito kay Emilia, pero sinabing kaya niyang isuko ang manika, pero hindi si Patrick. Agad pumayag si Patrick na hindi niya ibibigay ang sarili kay Emilia. Pagkatapos, umupo si Patrick sa ibaba at inayos ang manika. Biglang lumabas si Emilia, sinabing lalo siyang nagagalit habang iniisip hanggang sa hindi na makatulog. Agad sinabi ni Patrick na pumayag si Matmat ibigay sa kanya ang manika. Nang marinig yon, biglang naging masunurin si Emilia parang tuta. Masunurin siyang humiga sa kandungan ni Patrick. Sabi ni Emilia, inaantok siya at gusto humiga doon sandali. Sinabihan siya ni Patrick na umakyat at matulog. Sabi ni Emilia, di siya makatulog nang wala ang manika. Sa huli, nagpatuloy siya sa pagtahi ng manika at isinuksok sa kamay nito. Hindi lang yon, tinakpan din niya ng kumot at lihim na hinawakan ang kamay. Pero pagkatapos, nagpigil siya at tahimik na umalis. Kinabukasan, hinanap ni Patrick ang direktor para ibalik ang klase ni Emilia. Nang pumunta sila sa ospital, aksidenteng nakasalubong nila si Jory at ang kanyang ina. Pinuri ng ina ni Jory si Emilia sa kanyang magandang gupit ng buhok. Agad niyang niyakap si Patrick at sinabing tinulungan siya nitong magpagupit. Nahihiyang binitawan ni Patrick ang kanyang kamay. Pagkatapos, masigasig na inanyayahan sila ng ina ni Jory sa kanilang bahay para kumain. Mahinahon na sinabi ni Emilia na mukhang hindi masaya si Jory pero dedma ang ina. Pagpapalaraw ang pagkakaroon ng mga bisita. Nang makita ito, mabilis na hinila ni Jory ang kanyang ina palayo. Ipinagpatuloy ni Emilia ang pagtuturo ng fairytale class sa mga pasyente. Ang aral mayong araw ay ang Beauty and the Beast. Sabi ni Emilia, ang halimaw ay talagang napakamakasariling tao. Karaniwan, bastos ang pakikitungo niya kay Bella. Dahil sa simpleng kabaitan, akala ni Bella na paamo niya ang halimaw. Isang batang babae na si Arom ang tumayo para tumutol. Sinabi niya na ang Beauty and the Beast ay hindi kwento ng pagpapaamo ni Bella sa isang halimaw. Ang pag-ibig ni Bella ay makapagpapalambot sa malupit at mabangis na ugali ng halimaw. Ito'y isang kahangahangang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Iyon ang pag-ibig. Niyakap ng pagmamahal ni Bella ang sugatang kaluluwa ng malupit na halimaw. Pagkatapos ng klase, iniisip pa rin ni Emilia ang mga sinabi ni Arom. Maya-maya, nakita niya ang dating asawa ni Arom na nakaluhod, humihingi ng tawad. Gusto ng dating asawa na umuwi si Arom, pero tumanggi siya. Brutal siyang inabuso noon hanggang sa magkaproblema sa isip, kaya ayaw niyang bumalik doon. Sinabi ni Arom na nakilala na niya ang taong tunay niyang minamahal dito. Nang marinig ito, bigla na lang nabaliw ang dating asawa. Sinubukan niyang saktan muli si Arom, inihagis ni Emilia ang lata ng soda sa ulo niya. Galit na sinuntok ng dating asawa si Emilia. Nang makitang sinasaktan si Emilia, agad sumugod si Patrick at binugbog ang dating asawa. Dahil hindi sapat ang pagbugbog, pinigilan siya ni Patrick at tinuruan ng leksyon. Tumakbo ang mga kasamahan para pigilan siya, ngunit itinulak sila ni Patrick.
Sa sandaling iyon, hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Lahat sa paligid ay nagsasabi kay Patrick na magpasensya. Lumuhod pa si Arom para magmakaawa sa kanya. Sa huli, nanaig pa rin ang katwiran kaysa sa pagmamadali. Tumayo siya, lumapit kay Emilia, tinulungan siyang tumayo, at tinanong kung okay lang siya. Pabirong sinabi ni Emilia na hindi siya okay. Nasaktan daw siya ng husto. Agad na iniabot ni Patrick ang kamay at hinawakan ang mukha niya. Bigla at di maipaliwanag na bumilis ang tibok ng puso ni Emilia. Nahulog din ang bato sa kamay ni Emilia. Mula ngayon, di na niya kailangang maging malakas para sa sarili. Sa wakas, may lumabas para protektahan siya. Ang pambubugbog ni Patrick ay labag sa patakaran ng ospital. Matapos pag-usapan, sinuspindi siya ng direktor at head nurse. Masayang ngumiti si Patrick at umalis ng ospital. Sa sandaling ito, naramdaman niyang komportable ang hindi mapigilan. Gaano man kalaki ang presyo, sulit pa rin ito. Ipinaalam niya kay Emilia ang balitang ito. Sa hinaharap, wala siyang sweldo at magbabayad ng multa, pero masaya siya. Ngayon, gusto ni Patrick na lumabas kasama si Emilia ng buong puso. Nagplano silang maglakbay, pero isang araw lang at walang overnight, sabi ni Patrick. Dahil dito, sobrang nagalit si Emilia. Tinapakan niya ang gas at humarurot, kaya labis na natakot si Patrick. Buti na lang, nakapagpreno si Emilia sa kritikal na sandali. Pagkatapos, pinaalis ni Emilia si Patrick sa kotse. Sabi niya, kung mananatili siya roon, baka hindi niya mapigilan ang sarili. Kawawa naman si Patrick, naiwan na lang siya doon. Habang pabalik, patuloy na pinagalitan siya ni Emilia. Nagtataka siya kung niloloko lang ba siya nito. Tiyak na pagbabayarin siya ni Emilia. Gabi na nang makauwi si Patrick. Sabi ni Patrick, sapat na ang isang araw na pagtatago. Ang araw ng paghihimagsik na ito ang kanyang pangarap. Bigla na lang tumigil sa pagkagalit si Emilia. Naawa siya kay Patrick na hindi pa nakakaranas maghimagsik. Sabi niya, sayang ang talento ni Patrick bilang nurse. Naisip ni Emilia na dapat siyang maging coach. Sinabi ni Patrick na kabaligtaran ang nararamdaman niya. Lagi siyang gumagawa ng kakaiba para kay Emilia. Minsan na'y iniisip niya kung baliw na ba siya. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Emilia ang sarili. Sabi niya, di ka baliw, sobrang gwapo mo lang. Sa romantikong sandali, lumapit sila ng di namamalayan. Nang malapit na silang maghalikan, may biglang tumunog. Iyon pala'y ang ungol ng isang usa. Nahiyang umalis si Patrick, galit na galit naman si Emilia. Habang natutulog, naalala nila ang sandaling iyon. Kahit di sila naghalikan, nung lumapit sila, nahirapang ilarawan ang nararamdaman. Kinabukasan, hinanap ni Patrick si Emilia. Nakita siyang nakaayos parang pupunta sa fashion show. Tinanong niya kung wala na ba siyang mas komportableng damit. Sabi ni Emilia, di siya nagsusuot ng ganong klaseng damit. Sabi niya dapat lang magsuot ng komportableng sapatos. Lumapit siya para tingnan ang dala niya. Di inaasahan, puno ng merienda ang kanyang bag. Nagtaka si Emilia kung magtatago ba siya. Di lang yon, may kinuha rin siyang gamot sa bag. Sabi ni Emilia, wag na magdala ng kahit ano, sapat na siya. Pero sa huli, natalo pa rin si Emilia sa puwersa ng pag-ibig. Sumunod siya kay Patrick, nagsuot ng pinakakomportableng damit at sapatos. Nagmaneho sila papunta sa paanan ng bundok. Pagdating sa tulay na nakasabit, sinabi ni Emilia na takot siya at gusto niyang buhatin siya. Pumayag si Patrick pero iniwan siya at naglakad pasulong, hindi man lang siya pinansin. Kumanta si Patrick nang walang isip pero pinigilan siya ni Emilia dahil sobrang takot siya. Gusto ni Emilia kumuha ng litrato ni Patrick pero di siya marunong mag-pose kaya niyaya niya ito. Masaya ang dalawa nang may tumawag. Yun pala, dalawang tumakas na pasyenteng may sakit sa isip ang tumawag kay Patrick. Tinanong ni Patrick kung bakit sila nandoon. Gusto ng lalaki kunin si Arom sa marahas niyang dating asawa, kaya dinala niya ito. Sumakay sila ng taxi at naglakbay ng 800 kilometro para makarating doon. Umabot ng 180,000 won ang pamasahe sa taxi pa lang. Wala na silang pera pang renta ng kwarto, kaya tinawag nila si Patrick para tulungan sila. Aalis ng bansa si Arom bukas, kaya siguro huling araw na nilang magkikita. Nang makita ito, agad kumuha ng pera si Emilia para bayaran at umupa sa katabing kwarto. Ngunit sinabi ni Patrick na kailangan na niyang umuwi. Tinanong ni Emilia kung siya ba'y Cinderella na dapat umuwi bago mag-alas 12. Balak umalis ni Patrick pero sabi ni Emilia tatakas ang dalawang baliw bukas kung aalis siya. Wala sa ospital ang mga pasyenteng may sakit sa isip. Maaari silang mapahamak sa labas. Malupit silang paghiwalayin kaya mas mabuting manatiling magkasama. Ibabalik niya sila sa ospital bukas kaya napagpasyahan nilang manatili. Tumawag si Patrick para alamin ang kalagayan ng kanyang kuya sa bahay. Agad tinanong ni Matmat kung kailan siya babalik. Sinabi niya sa kuya na isara ang bintana at buksan ang bentilador bago matulog. Pumayag si Matmat. Matagal nang hindi nalayo sa kuya si Patrick, kaya hindi pa rin siya mapakali. Sabi niya, noong buhay pa ang kanyang ina, ang tanging hiling niya ay makahanap ng tunay na kaibigan ang kuya niya, kahit isa lang. Agad namang sinabi ni Emilia na may kaibigan siya noong bata pa. Bigla siyang nakabalik sa alaala ng kanyang elementarya. Noon, madalas na inaasar si Jory ng kanyang mga kaklase.
Pati insekto ay inilalagay sa kanyang sapatos. Natakot si Jory at umiyak habang si Emilia ay walang kinatatakutan kahit bata pa. Kapag dumating si Emilia, lahat ng bata ay tumatakbo palayo. Nang araw na yon, sinundan ni Jory si Emilia. Humarap si Emilia at sinabihan si Jory umalis pero gusto raw niya makipagkaibigan. Mula noon, dinala ni Jory si Emilia sa kainan ng nanay niya at madalas silang naglaro. Sa huli, wala nang nangahas na mang-api kay Jory. Hindi lang yon, dumami rin ang mga kaibigan ni Jory araw-araw. Pagkatapos noon, tumigil si Jory sa pakikipaglaro kay Emilia, ngunit si Jory lang ang kaibigan ni Emilia. Naisip ni Emilia na kung ihiwalay ulit si Jory ng mga kaibigan, maaari silang magkaibigan pa rin. Kaya agad na binalaan ni Emilia ang kanyang mga kaibigan na huwag makipaglaro kay Jory. Mukhang babalik si Jory pero ngayon, sobra siyang takot kay Emilia. Sa takot, binuhusan ni Jory ng pintura si Emilia. Sabi ni Emilia, mahirap magkaroon ng tunay na kaibigan sa mundong ito, kaya sapat na si Patrick. Dahil dito, namula ang mukha ni Patrick. Nang makita ito, hinaplos niya ang pisngi ni Patrick, kaya naupo ito sa lupa sa takot. Bumalik ang dalawa sa silid. Patago, pinatay ni Emilia ang telepono ni Patrick. Matagal na nagkatinginan ang dalawa. Hindi na napigilan ni Emilia at lumapit kay Patrick. Pero maya-maya, umupo ulit si Patrick kay Emilia. Sinabi niyang umaamin na siya sa pagkatalo. Walang malay na binitawan ni Patrick ang kamay niya. Bigla niya itong niyakap. Humarap din si Patrick at mahigpit siyang niyakap, hindi pinakilos. Itinaas ni Patrick ang kamay at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Emilia. Mas ligtas ang pakiramdam niya sa mga bisig nito at natulog hanggang umaga. Paggising ng maaga, di nakita si Patrick, nagmadali si Emilia hanapin siya. Sa oras na yon, inilagay niya ang kamay sa likod at lumapit sa kanya. Kinuha niya ang bungkos ng chrysanthemum, sinabing gusto niyang ibigay sa kanya. Sinabi ni Patrick na wag yurakan ang mga bulaklak ngayong pagkakataon. Sa sandaling yon, labis na masaya ang dalawa. Pagbalik sa bahay, nakita nilang bumalik ang lalaking kasama ni Arom. Kagabi, binigyan sila ni Emilia ng malaking pera para tumakas. Pero tumanggi ang binata, alam niyang di pa siya magaling at di siya masaya sa pagtakas. Kaya nagpasya siyang bumalik. Hindi maintindihan ni Emilia. Mangmang ba siya? Bakit niya bibitawan ang babaeng mahal niya ng ganun-ganun lang? Sabi agad ni Patrick, minsan kailangan pakawalan ang sobrang minamahal. Hindi maintindihan ni Emilia. Naisip niya, kung mahal niya ang isang tao, kailangan niyang hawakan ito ng mahigpit. Ano man ang mangyari, hinding-hindi siya susuko. Agad sumagot si Patrick na hindi lahat nabubuhay ng walang alalahanin tulad niya. Pagbalik sa ospital, ipinagmalaki ng tsismoso sa lahat na magkasama na tulog sina Patrick at Emilia. Di inaasahan, narinig ng mga kasamahan ni Patrick ang balita at kumalat ito sa lahat ng dako. Nang ikwento ng marami, naging resulta na malapit na raw magpakasal ang dalawa. Sa kasamaang palad, narinig din ni Matmat ang maling chismis na ito. Pinakaayaw ni Matmat ang mga kasinungalingan. Ilang beses siyang tumawag kay Patrick kanina pero hindi ito sumagot. Pagkakita kay Patrick, agad tinanong bakit di sumasagot at saan siya nagpunta. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Patrick na pumunta siya sa Seoul. Tinanong ng kapatid kung mag-isa lang ba siya. Hindi nagsabi ng totoo si Patrick, kaya sinabi niyang nag-iisa lang siya. Patuloy na tinanong ni Matmat kung sino ang gusto ni Patrick, si Emilia o siya. Nakita ng head nurse na hindi maganda ang sitwasyon at agad siyang umaksyon, sinabing mas gusto ni Patrick ang kuya niya. Pilit na hiniling ni Matmat na marinig ang sagot ng kanyang kapatid. Walang magawa, sinabi ni Patrick na mas gusto niya ang kanyang kuya. Muling nagwala si Matmat, paulit-ulit na bumubulong na kasinungalingan ang lahat. Kahit anong paliwanag ni Patrick, hindi nakikinig ang kanyang kuya. Galit na nagbuhos ng tubig si Matmat kay Patrick. Pagkatapos, sinabi ni Matmat na alam niyang gusto ni Patrick na mamatay siya. Sabi niya, humingi siya ng tulong kay Patrick at sumigaw, pero tumakas si Patrick. Ngayon, bumagsak si Patrick dahil hindi pa ito nababanggit ng kanyang kuya. Akala ni Patrick ay nakalimutan na ni Matmat ang tungkol sa kanyang kabataan. Ngayon niya napagtanto na lagi itong nasa isip ng kanyang kuya. Patuloy din na sinisisi ni Patrick ang kanyang sarili. Pagkatapos, si Matmat ay binigyan ng pampakalmang gamot. Naghintay si Patrick sa labas ng Silid Hospital. Nakatayo si Emilia na nakatingin sa kanya. Nag-isa lumabas si Patrick sa ospital at sinundan siya. Hindi niya pinansin ang mga sigaw nito. Binato ni Emilia ng sapatos si Patrick. Doon lang siya tumigil. Lumapit siya at sinabing walang mali si Patrick. Gusto niyang tumakas pero bumalik para iligtas si Matmat, wala siyang ginawang mali. Sabi ni Patrick, gusto niyang mamatay ang kapatid noon. Bilang parusa, nangakong aalagaan si Matmat habang buhay. Biglang sinisi ni Patrick si Emilia sa pagligtas sa kanya. Bakit di na lang daw siya pinabayaan at pinamatay? Kung namatay siya noon, di sana siya nagdusa ng ganito. Nang gabing yon, pareho silang labis na nalungkot. Naisip ng direktor na dapat tumulong sa sitwasyon. Sinabi kay Matmat na masisikip siya kung nakatakip ang kumot. Hinaplos niya si Matmat ng ilang beses at umalis. Talagang agad, binuksan ni Matmat ang kumot at sumilip sa labas. Tinawag din si Patrick sa opisina ng direktor. Sabi niya, ang magkapatid ay parang team sa three-leg race.
Kung di sila magkaisa, kailangan buhatin ni Patrick ang kuya. Sa huli, hindi ba't nailigtas pa rin niya si Matmat? Dapat di nasisihin ni Patrick sarili, focus na lang sa trabaho. Maya-maya, sinabi ni Patrick kay Ju na may magandang panaginip siya. Sa panaginip, nasa kanya lahat. Paggising, may kapatid na maaaring magkasakit. Wala siyang lakas para sa responsibilidad, kaya nagdesisyon maghiwalay. Tumawag si Emilia pero di niya sinagot. Hindi rin siya sumagot sa mga mensahe nito. Pumunta si Emilia, sabi pumayat mukha ni Patrick sa isang gabi. Tapos binigyan niya ito ng isang bag ng bikini bottoms. Dahil dito, mas naging matibay ang kanilang relasyon. Nakatanggap si Matmat ng aklat mula sa ina ni Emilia. May papel doon na nagsasabing nakababatang kapatid pumatay sa nakatatanda. Hindi niya naintindihan ito. Sa pagkakataong ito, nagpaalam na rin si Patrick kay Emilia. Sinabi niyang para sa kanya, si Emilia ay parang fireworks, panandali ang tuwa lang. Nasiyahan na siya sa tuwang iyon, kaya ngayon kailangan na lang niyang tuluyang mawala. Galit na sinabi ni Emilia na hindi siya paputok kundi bala, magpapasabog siya sa iba. Nang gabing iyon, ginamit ni Emilia ang hairdryer sa kanyang templo. Pagkatapos, kinuha niya ang thermometer at sinukat, umabot sa 39.4 degrees. Agad siyang nagpadala ng larawan kay Patrick, nagsasabing may sakit at bumalik agad. Nakita niyang nabasa ang mensahe pero walang sagot. Kaya nag-isip siya ng bagong paraan. Nag-text siya, nagbabanta na tatanggalin ang mga paboritong dinosaur video ni Matmat kung hindi babalik. Sa hindi inaasahan, ayaw sumagot ni Patrick sa text. Nalulungkot si Emilia sa sofa nang may kumatok sa pinto. Inakala niyang si Patrick iyon na bumalik. Ngunit si Jory pala ang nasa pintuan. Dumating si Jory para kunin ang damit ni Matmat. Sinabi ni Emilia na malungkot siya at tinanong kung pwede bang uminom si Jory kasama niya. Kaya't sabay silang uminom. Tinanong ni Emilia kung takot pa rin si Jory sa kanya. Sabi ni Jory, hindi na siya takot, medyo nagsiselos na nga siya. Pagkasabi nun, inubos ni Jory ang alak sa isang lagok. Ibinuhos ni Jory ang lahat ng hinanakit dahil sa alak. Sabi niya, nakakaasar at walang modo si Emilia at nagnakaw pa ng lalaki. Hindi maintindihan ni Jory bakit si Emilia ang gusto ni Patrick. Mahinahon na sabi ni Emilia dahil maganda raw siya. Nang marinig iyon, agad na sinampal ni Jory si Emilia. Galit si Emilia at gustong lumaban, ngunit bumagsak si Jory. Pagka-uwi, humingi ng tawad si Patrick kay Matmat sa pag-iwan at pagtakas. Noon pa, gusto ni Patrick maging tulad ng iba, may mapagmahal na ina at normal na kapatid. Nang marinig ito, agad lumabas si Matmat mula sa aparador. Nagyakap ang dalawa at umiyak. Kinabukasan, papuntang trabaho, nakita ni Patrick ang ama ni Emilia na papunta sa babae. Ang pangalan niya ay Ran. Dating manunulat siya ng dula. Sinasabing marami siyang plastic surgery at naging depressed. Tinanong ni Daewan kung sa kanya ang pagkanta sa hating gabi. Lumapit si Ran sa tainga ni Daewan at tanong kung gusto niyang pumatay muli. Ang pangungusap na ito ay direktang nag-udyok kay Daewan. Agad niyang pinindot si Ran sa lupa at sinakal, sumisigaw na dapat mamatay ang babaeng halimaw na to, mabilis na tumakbo si Patrick at hinila palayo si Daewan. Di inaasahan, umiti ng masama si Ran bago umalis. Nakita ng direktor sa CCTV na madalas kumanta si Ran sa hating gabi. Pag narinig ni Daewan ang kanta, nagkakaatake siya at lumalalang lalo ang kalagayan. Sabi ng direktor, mahilig magbasa si Ran at kinakanta ang mga kanta ng nanay ni Emilia. Posible kaya na siya ang matagal nang nawawalang ina ni Emilia. Sa oras na yon, nakaupo si Emilia sa harap ng bahay ni Jory. Nagulat ang nanay ni Jory nang makita siya. Agad niyang sinabi na inimbita niya ito sa hapunan dati. Nang marinig yon, masigasig na tinanong ng nanay ni Jory ang gusto ni Emilia kainin. Pagkatapos ng seaweed soup, mainit niyang binati si Emilia ng happy birthday. Naguguluhan si Emilia at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Agad na ipinaliwanag ng ina ni Jory na bigla niyang gustong kainin ang ulam, kaya nahulaan niyang kaarawan ni Emilia. Biglang namula ang mga mata ni Emilia. Ito ang pagmamahal ng ina, pakiramdam na hindi pa niya naranasan. Sinabihan ng ina ni Jory si Emilia na kumain agad bago lumamig. Matapos uminom ng sopas, agad na napaluha si Emilia. Nakitang mainat siyang kumakain, kaya agad tumayo ang ina ni Jory at pumunta sa kusina. Ibinuhos ni Emilia ang kanin sa sopas, kumuha ng kutsara at kumain ng malalaking subo. Sa oras na yon, malapit nang matapos ang shift ni Patrick. Alam niyang kaarawan na yon ni Emilia. Pagdating sa pinto, narinig niyang binugbog ni Ran ang kasamahan niya at dumudugo ang ulo. Mukhang tumakas siya dahil may hinahanap na tao. Nang marinig yon, labis na nag-alala si Patrick. Nag-alala siya na baka nasa panganib si Emilia, kaya agad siyang tumakbo papunta sa bahay nito. Tama nga, nasa harap ng bahay ni Emilia si Ran. Ang inang matagal ng patay ay biglang bumalik para ipagdiwang ang kaarawan ng anak. Sobrang natakot si Emilia nang makita niya ang babaeng nasa harap niya. Pagpasok sa bahay, agad na sinuri ni Ran ang bawat sulok. Ang lugar ay eksaktong pareho pa rin gaya ng 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang lanta na chrysanthemums. Inagaw ni Emilia ang mga bulaklak at tinanong kung anong ginagawa niya dito. Sa totoo lang, hindi si Ran ang tunay na ina ni Emilia.
Isa lang siyang may sakit sa pag-iisip at tapat na tagahanga ng ina ni Emilia. Laging may ilusyon sila na siya ay isang sikat na artista. Binalaan siya ni Emilia na huwag hawakan ng anuman pero hinawakan niya ang panulat. Ayaw sumuko ni Emilia kaya agad niyang inagaw pabalik ang panulat. Habang nag-agawan sila, aksidenteng nasugatan si Emilia. Malapit na siyang lumaban nang maalala ang sinabi ni Patrick. Sinabihan siya nito na pag-isipang mabuti ang lahat ng ginagawa. Nang ibaba ni Ran ang ballpen, sinabihan siyang umalis doon. Nang pumasok si Patrick, nakita ang dugo sa sahig at drawing book. Sa sandaling iyon, labis siyang nagpanik. Nakita si Emilia sa itaas, tumakbo si Patrick at niyakap siya. Hinawakan ng kamay, nag-aalalang tinanong kung okay lang siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Ran. Mahinahon na sumagot si Emilia na umalis na ito. Galit na galit si Patrick. Sinabi niyang ibabalik niya ito sa mental hospital. Ngunit sabi ni Emilia, dumating siya para hanapin si Ran. Di inaasahan, sa puso niya, hindi siya kasing halaga ng pasyente. Biglang napagtanto ni Patrick na mali ang sinabi niya. Siguro ay hindi na ipahayag ng salita niya ang tunay na intensyon. Hindi na nagpaliwanag at binandahan si Emilia ng panyo. Labis na nasaktan si Emilia. Ang sugat sa kamay niya ay walang kabuluhan. Ang sakit sa puso niya ang tunay na problema. Nang sabihin ni Patrick na iniwan siya para sa kapatid, nasaktan siya. Agad sinabi ni Patrick na kapag di mo kontrolado ang emosyon, bilangin hanggang 3. Pagkatapos, niyakap at hinalikan niya si Emilia. Habang sila'y nagmamahalan, napansin ni Emilia na mataas ang lagnat ni Patrick. Natuto si Emilia ng ilang trick sa pelikula at pinuno ang bathtub ng yelo para kay Patrick, pero tumawa siya at sinabing tuwalya lang ang gagamitin. Buong gabi, hinawakan ni Emilia ang tuwalya para punasan si Patrick. Niyakap siya ni Patrick at sinabing napakaganda ng pakiramdam nito. Unang beses may nag-alaga sa kanya nang may sakit siya. Pagkatapos, nagyakap sila at natulog hanggang umaga. Nagising si Emilia at di nakita si Patrick sa tabi niya. Nang pumasok siya at nagpalit ng damit, agad hinawakan ni Emilia ang noo niya para suriin. Nang makitang bumaba na ang lagnat, tinanong niya kung nagkunwari lang, pero agad itinanggi ni Patrick. Sa alaala ni Matmat, nakita niya ang pagpatay sa kanyang ina. Lumapit pa ang mamamatay tao at hinawakan ang kanyang ulo. May paru-paro sa dibdib ng taong iyon. Sinabi nito na papatayin siya kung magsumbong siya. Di malinaw ang mukha ng suspect, kaya't naging sugat ang paru-paro. Mula noon, kailangang itago siya ng kanyang kapatid. Sa 20 taon, tiniis ni Matmat ang sakit kaya't nag-alaga si Patrick. Ngunit ngayon, natuklasan ni Patrick na kailangan niya si Emilia. Di niya alam kung tatanggapin siya ni Emilia. Siyempre, pumayag agad si Emilia. Matagal na niyang hinintay ito. Nang malaman ang kwento, naisip ni Emilia makipagkaibigan muna. Isipin at gawin, agad siyang pumunta sa pizza shop kung saan nagtatrabaho si Matmat at inilabas ang guhit ni Matmat ng 3 nilang magkakasama sa paglalakbay. Sinabi ni Emilia na gagamitin niya ang guhit na ito para gumawa ng bagong kwentong pambata. Pero si Matmat, kahit simple, hindi madaling maloko. Akala ni Matmat si Emilia ang umagaw sa kanyang kapatid. Kaya gumamit ng ibang paraan si Emilia. Desidido siyang hindi susuko. Nag-alok siya ng hindi patas na kasunduan pero tumanggi siyang tumira ng magkasama. Nang hindi umubra ang mahinahon, nagalit si Emilia. Sinabi niyang hindi siya magpapatalo kay Patrick. Pero sabi ni Matmat sa kanya ang kapatid at si Emilia ay estranghero lang. Nag-away silang dalawa na parang mga bata. Nang may dumaan na mga estudyante, sabi ni Matmat na huwag mag-away sa harap ng mga bata. Wala nang nagawa si Emilia kundi sabihin ito kay Patrick. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat at ginamit ang kanyang mga trick. Sabi ni Patrick, autistic si Matmat kaya di epektibo ang normal na paraan. Galit siyang lumabas, tinanong kung ano pa ang dapat gawin. Hinila ni Patrick si Emilia sa swing, sabi niya siya lang ang kamag-anak ni Matmat. Sabi ni Patrick, ipakita mo kay Matmat na gusto mong maging pamilya, hindi agawin ako. Sa ganun lang siya magtitiwala sa'yo. Sabi ni Emilia, sige susubukan ko. Pag-uwi, kinausap din ni Patrick ang kuya niya. Tinanong niya bakit magkaiba ang mga hayop sa kartoon pero magkakasama sila. Sabi ni Matmat kasi matanda na sila at kayang alagaan ang mga bata. Agad sinabi ni Patrick na matanda na rin ang kanyang kuya. Kinabukasan, para tulungan si Matmat sa takot, nag-drawing ng paru-paro ang direktor sa pader. Talagang hindi pumayag si Matmat, ito ang pinakamalaking obsesyon sa kanyang puso. Hindi niya ito maiwasan. Nasaktan si Matmat at umalis. Napilitan si Patrick na sundan ang kuya niya pauwi. Ngayon, hindi na niya pinayagang magtago si Matmat sa aparador. Ito ang unang beses na nag-away ang magkapatid. Pagkatapos, tumawa si Patrick at sinabing sobrang gaan ng pakiramdam niya. Naisip niyang masaya pala makipag-away sa kuya niya. Nagrereklamo pa rin si Matmat, di inasahang sasampalin siya ni Patrick. Iginiit niyang hindi na niya kapatid si Patrick. Mula ngayon, magiging estranghero na raw sila. Pinagtulungan ni na Jory at nanay niya na asarin si Matmat. Sabi ng nanay ni Jory, kung estranghero sila, ampunin na lang nila si Patrick. Tumutol si Matmat, sabi niya kapatid niya si Patrick, di pwedeng anak niya. Nang gabing iyon, maingat pa ring naglagay si Patrick ng bendahe sa kuya niya. Pagkatapos na naginip si Patrick.
Napanaginipan niyang isa siyang normal na estudyante sa high school. Nang makita niya si Emilia, agad niya itong nagustuhan sa unang tingin. Hahabulin na sana niya ito para hingin ang numero nang makita niya ang kuya niyang galing trabaho. Tinanong ni Matmat bakit di pumasok sa paaralan ang kapatid, tapos nakita ang babae sa tabi nito. Agad na naunawaan ni Matmat ang sitwasyon. Tumalikod si Emilia at umalis. Agad tinulungan ng kuya si Patrick na tawagan siya pabalik. Dahan-dahan siyang lumapit at sinabi kay Patrick na kilala niya ito. Dahil sa magandang panaginip, nagsalita siya habang natutulog. Bulong ni Patrick na mahal niya si Emilia. Sa pagtingin sa hitsura ng kapatid, inihambing ito ni Matmat sa larawan ng ekspresyon. Natuklasan niyang ito'y isang masayang ekspresyon. Ito ang unang beses sa 20 taon na nakita ng kuya si Patrick na nagpakita ng gayong emosyon. Biglang napaiyak si Matmat na isip niya, sa 20 taon, di siya gumawa ng anuman para pasayahin ang kapatid. Si Patrick ang tunay niyang kapatid, tanging kamag-anak sa mundo. Kinabukasan, tinawagan ni Matmat si Patrick kung kumain na ba siya. Labis na nagulat si Patrick. Noon, siya lagi ang nagtatanong at nag-aalaga sa kuya niya. Ito ang unang beses na ganito siya tinanong ni Matmat. Mumiti si Patrick, sinabing di pa kumakain dahil abala. Nang marinig, inanyayahan ni Matmat si Patrick na kumain sa restaurant. Hindi makapaniwala si Patrick. Simula pagsilang, ngayon lang siya inanyayahan ng kuya na kumain. Habang kumakain, maingat na hinihiwa ni Matmat ang karne para sa kapatid. Pinaalala rin niya kay Patrick na maghugas ng kamay bago kumain. At doon, tahimik silang kumain ng magkasama. Kumuha si Matmat ng karne at inilagay sa plato ng kapatid. Ito'y mga ginawa ni Patrick noon para sa nakatatandang kapatid. Pagkatapos, nagpatuloy si Matmat sa pagkuha ng pipino. Kinain ni Patrick lahat ng inihanda ng kuya para sa kanya. Sa huli, isang piraso na lang at kinuha pa rin ni Matmat para sa kapatid. Ang init nito'y nagpagaling sa sugat ni Patrick na matagal nang walang pag-ibig. Ang pagkain na ito ay nagkahalaga ng 26,400 won. Tinanong ni Matmat ang kapatid kung busog na siya. Agad sinabi ni Patrick na busog na at masarap ang pagkain. Binuksan ni Matmat ang alkansya, binigyan si Patrick ng 3,000 won na baon. Sabi ni Matmat, tipirin ito at kung kulang, humingi pa sa kanya. Naantig si Patrick, di makapagsalita, sabi lang titipirin niya ito. Pagkatapos ay nagpunta si Matmat para magbayad. Biglang may lumitaw na 4,200 won na bayarin sa harap niya. Kay Emilia ang bayaring ito. Gusto ni Emilia na bayaran siya ni Matmat pero di niya pinansin. Hinabol siya ni Emilia. Sa huli, napilitan si Patrick na magbayad para sa kanya. Sabi ni Emilia, gusto rin niya ng kuya tulad ni Matmat. Pagkarinig, tinawag agad ni Matmat si Emilia na sumunod. Sa kainan, tiningnan ng mga babae si Patrick nang may pagnanasa. Nakita to ng may-ari, kumuha ng litrato at pinadala kay Emilia. Nagalit siya at dumiretso roon. Pinaalala rin ni Jaiso kay Patrick na mag-ingat siya. Hindi naintindihan ni Patrick ang sinabi niya. Pumasok si Emilia na parang babaeng mandirigma. Umupo siya sa harap ni Patrick, may hawak na kutsilyo. Natakot ang mga babaeng katabi niya sa ingay. Pinigilan siya ni Patrick, tinanong bakit siya nandoon. Hindi ba siya nakikipagkita kay Matmat? Agad sinabi ni Emilia na di mahalaga ang pulong. Ang pagpunta rito para takutin ang ibang babae ang mahalaga. Sinabihan niya si Patrick na kumain bago lumamig ang pagkain. Maraming customer ang dumating. Hindi pa rin siya tapos kumain. Nakakita ng mga batang naglalaro, sinabi ni Emilia na ayaw niya sa bata't hayop dahil mangmang, di makausap at puro gulo. Napagpasyahan ni Emilia na di siya manganganak ng anak nila. Halos mabilaukan si Patrick sa tubig nang marinig yon. Sinabi niya sa kanya na lumapit pa. Yumuko si Emilia at pumikit. Pinindot ni Patrick ang noo niya, tinanong kung sino-sino lang daw ba pwedeng maging ina. Pagkatapos, dinala ni Patrick si Emilia sa supermarket. Ito ang unang beses niyang naglakad sa lugar na to. Bigla, sinabi ni Emilia na gusto niyang manganak ng lalaki para kay Patrick. Nagulat siya at sinabi wag mag-isip ng malayo pero deadma lang si Emilia. Sumigaw siya ng malakas para manganak ng lalaki pero bakit hindi siya nakikinig? Mabilis na pinatahimik siya ni Patrick. Sabi niya, huwag na nating pag-usapan to dito. Pag-usapan na lang natin to pag-uwi. Pagdating sa bahay, tumingin si Emilia kay Patrick at niyakap siya. Bigla siyang hindi alam ang gagawin. Tinanong niya kung kailan sila magkakaroon ng anak. Ayaw pag-usapan ni Patrick to at gusto niyang bumitaw si Emilia. Bigla namang dumating si Matmat, agad na sumigaw si Emilia na nandito na sila. Walang magawa si Patrick, sinabi niyang bumalik muna sa kwarto, susunod na lang siya. Naghugas si Emilia, humiga sa tabi at naghintay kay Patrick. Pero pagkakita sa kanya, agad niyang sinabi na uminom muna silang tatlo. Alam ni Emilia na hindi ganoon kasimple. Umupo siya at nakipagpustahan kay Patrick. Mula ngayon, bawal nang banggitin si Matmat kung may lumabag, kailangan uminom ng isang baso. Sabi rin ni Patrick, bawal na siyang magmura mula ngayon. Kung nilabag niya ang patakaran, iinom siya. Sumang-ayon ang dalawa. Dahil dito, natalo si Emilia. Tutulungan sana siya ni Patrick pero hinila pabalik. Sumandal siya at sinabing napakasaya niya ngayon. Mumiti rin siya.
Kinabukasan, sinabi ni Patrick na dito na sila titira. Ayaw na niyang tumakas. Takot pa rin si Matmat sa mga paru-paro. Sabi ni Patrick, magtago sa likod niya kung natatakot. Sabi ni Matmat, siya ang kuya kaya di magtago sa likod. Sabi ni Patrick, kung ganun, wag na siyang tumakbo. Papasok sa trabaho, nakasalubong ni Matmat ang tiyuhin sa ospital. Nalaman na dating sundalo pala siya. Dahil sa epekto ng giyera, nang magsalita tungkol sa kalsada, naalala niya ang digmaan. Nang malapit mabaliw ang tiyuhin, tinakpan ni Matmat ang ulo nito, inalo, at bumulong na okay lang. Dahil dito, nagbago ang tingin ng direktor sa kanya. Sabi ni Matmat, sa librong nabasa niya, ganito raw ang nakasulat, dapat daigin ng tao ang takot sa nakaraan. Kung hindi, mananatili silang batang hindi lumalaki ang kaluluwa. Hindi bata si Matmat. Lumaki na siya. Nang marinig ito ng direktor at ni Patrick, tumahimik sila sandali. Pagkatapos, sinabi ni Matmat na ayaw na niyang tumakas at haharapin na niya ang kanyang takot. Tinanong siya ng direktor kung pwede bang ikwento ang tungkol sa paru-paro at pumayag agad si Matmat. Isang gabi, pauwi si na Matmat at ang kanyang ina nang biglang may pusang lumitaw sa kalsada. Agad niya itong hinabol. Nang bumalik siya, patay na ang kanyang ina. Hindi man malinaw na nakita ni Matmat ang mukha ng pumatay, ang pinakakapansin-pansin ay ang brooch na hugis paru-paro sa dibdib nito. Matapos noon, matagal siyang nagkaroon ng bangungot. Tinanong ng direktor kung ano ang itsura ng brooch. Sinabi ni Matmat na ito'y isang inang paru-paro na may kalong na sanggol na paru-paro. Nang marinig iyon, bigla na alala ni Patrick ang larawan ng pamilya ni Emilia. May ganoon ding brooch ang ina ni Emilia. Hindi matanggap ni Patrick ang katotohanan ito. Patuloy niyang sinusuntok ang pader, walang magawa, hindi alam kung paano ito haharapin. Hinanap ni Emilia si Patrick, ngunit bigla itong naging malamig sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawang mali. Pinigilan niya ang sakit at sinabing hindi lang siya nakatulog ng maayos kagabi. Masayang sinabi ni Emilia na kung di siya galit, dapat silang tatlo'y magpa-family photo bukas. Nang marinig ang tungkol sa family photos, naalala ni Patrick ang litrato ng buong pamilya niya. Paano nga ba siya makakakuha ng litrato ngayon? Hindi pumayag si Patrick. Sabi ni Emilia, may appointment na sila at di pwedeng kanselahin. Bigla na lang nabaliw si Patrick at sumigaw, nagmamakaawa sa kanya na umuwi muna. Hindi rin alam ni Emilia kung ano nang nangyari sa kanya. Dahil di niya makumbinsi, wala siyang choice kundi umalis. Habang iniisip ni Patrick, lalo siyang nalulungkot. Nakita ng direktor na gabi na at nandoon pa si Patrick, kaya tinanong ano nang nangyari. Sabi ni Patrick, mukhang ang pumatay sa nanay niya ay ang nanay ni Emilia. Naisip niya na mas mabuting di na lang malaman to, sobrang cruel nito para sa kanya. Balak niyang maghiganti sa pumatay, pero ngayon di na niya magagawa. Pag-uwi, agad hinaplos ni Patrick ang mukha ni Emilia. Mahal na mahal niya ito. Ramdam niyang nahihirapang makahanap ng ligaya si Emilia. Kaya nagpa siya si Patrick na manahimik na lang. Umaasa siyang di masasaktan at di na mag-aalala sa iba. Pero di madaling mawala ang kirot sa puso niya. Habang tinitignan larawan ng nanay, lumuluha si Patrick. Napakahirap nito para sa kanya. Kinabukasan, nagbihis sila para sa family photo. Kahit anong tawag, ayaw magising ni Patrick. Hinala ni Emilia may tinatago siya. Sabi ni Matmat, maaga siyang nagbihis at nag-hair gel. Pinraktis pa niya ang kanyang gwapong ekspresyon. Nakita to ni Emilia kaya sinabi na magpatuloy sila. Nang dumating sila sa photoshoot, nakaupo pa rin si Matmat, nagsasanay mumiti sa kamera. Hinawakan ni Emilia ang kamay ni Matmat at sinabing di kailangan ng peking ekspresyon. Huwag pilitin. Sinabi niyang ipakita lang ang pinakakomportabling ekspresyon niya. Nang mag-pose na sila, biglang dumating si Patrick. Nakita ni Emilia si Patrick, nakabihis at papalapit, parang prinsipe sa kwento. Naantig si Emilia na makakuha sila ng pamilya picture. Ang tatlong batang may trauma ay bumubuo na ng masayang pamilya. Pero di nagtagal ang saya dahil sunod-sunod na nangyari ang mga problema. Pumanaw ang ama ni Emilia na si Dae Juan sa ospital. Tumayo si Emilia sa puntod ng ama, inalala ng minsan siyang kinuwentuhan. Iyon ang una't huling beses na naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Nang gabing iyon, nakita ni Emilia ang ama niyang itinulak ang kanyang ina sa hagdanan. Nawala ang kanyang alaala at agad na sinabi ni Emilia na dapat silang umalis. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa ospital at nakita ni Matmat na may nagpinta ng paru-paro sa kanyang gawa. Dahil dito, labis siyang natakot. Nagulat din si Emilia dahil ito ang tanging hairpin na dinisenyo ng kanyang ina. Nagpanik si Matmat at tinanong kung papatay sa kanya ang paru-paro. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya iginuhit iyon dahil takot siya sa paru-paro. Tumingin si Emilia kay Matmat nang hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala kaya agad siyang tumakbo palayo. Mabilis na hinawakan ni Patrick ang kanyang kamay. Agad sinabi ni Emilia na sabihin niya na hindi ganoon ang nangyari. Sinabi ni Patrick na kumalma siya. May paraan para malutas ang lahat. Pagkatapos kumalma, tumakbo palabas si Emilia. Hinanap ni Patrick ang direktor para suriin ang CCTV at makita kung sino ang gumuhit. Ang resulta ay hindi inaasahan ng lahat. Ang taong iyon ay ang head nurse.
Pagkatapos gumuhit, sadyang umiti ang babae ng masama. Nagpa-plastic surgery siya, tapos sinadyang lapitan si Daejuan. Nagtrabaho siya sa ospital ng 20 taon para makitang maghirap ang kanyang asawa. Nang mamatay si Daejuan, ayaw nang itago ng head nurse ang kanyang tunay na pagkatao. Napansin din niya na ang Emilia, ang pinakamagaling niyang obra, ay lubos na nagbago. Hindi niya matanggap ang bagay na yon. Pagka-uwi, binalaan ni Patrick si Emilia na mag-ingat dahil ang head nurse pala ay ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Emilia sa narinig. Di niya akalain na ilang beses na pala niyang nakasalamuha ang kanyang ina sa ospital nang hindi niya ito nakilala. Sabi ni Patrick, kahit ang direktor at si Daejuan na 20 taon nang kasama niya ay di siya nakilala, kaya normal lang na di niya nakilala ang kanyang ina. Bigla na lang tumayo si Emilia at sumigaw, sinasabing tumakbo na siya dahil darating ang kanyang ina at papatayin siya. Sinabi niya na papatayin ng kanyang ina ang prinsipeng dumating para iligtas siya. Niyakap ni Patrick si Emilia nang may awa. Sa hirap ay nagawa niyang pakalmahin ang sugatang puso ni Emilia. Pagkatapos, dinala ni Matmat ang pagkain ng nanay ni Jory. Hindi mapigilan ni Emilia ang emosyon nang makita ang mga bagay na yon. Patuloy siyang humihingi ng tawad kay Matmat. Hindi pa rin alam ni Matmat kung bakit niya sinabi yon. Pagkatapos, maingat na pinakain ni Matmat si Emilia ng kanin. Sinabi niya na patatawarin siya kung kakain si Emilia, pero patuloy itong nagmamakaawa. Inulit ni Matmat na kakain lang siya at patatawarin na. Pagkababa, aksidente silang nagkita ni Patrick. Ipinagmalaki ni Matmat na pinakain si Emilia, pero patuloy itong humihingi ng tawad. Pinatawad na niya si Emilia. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Patrick ang kanyang emosyon. Nang makitang umiiyak si Patrick, agad siyang niyakap ni Matmat. Sinabi ni Matmat na poprotektahan niya silang dalawa. Ngunit hindi sila patatahimikin ng ina ni Emilia. Bumalik na siya. Noong bata pa, nakakita si Emilia ng sugatang ibon at agad itong pinatay. Ngumiti pa siya ng may kahulugan. Nang makita ito, agad itong iniulat ng yaya sa ina ni Emilia, ngunit labis na natuwa ang ina sa malupit na ginawa ng anak. Masigasig na nagtanong ang yaya kung kailangan ng doktor sa psychiatric department dahil ginagamot din ang kanyang anak. Dahil lang sa walang ingat na komentong iyon, pinatay ang yaya. Hindi inasahan ni Patrick na mamamatay ang kanyang ina sa ganoong walang katarungang paraan. Galit na sumugod siya sa ina ni Emilia, sinakal ito at idiniin sa mesa. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang masamang babaeng ito ay ina ni Emilia. Nang hindi mapansin ni Patrick, iniksyonan siya ng gamot ng babae. Tumakbo si Emilia at sinubukang saksakin ang kanyang ina gamit ang panulat, ngunit pinigilan siya ni Patrick. Pagkatapos noon, unti-unting nawala ng malay si Patrick dahil sa epekto ng gamot. Niyakap siya ni Emilia at walang tigil na umiyak. Nang makita yon, mahigpit na hinawakan ng ina ang buhok niya at sinabing hindi siya makakatakas sa kontrol nito kailanman. Pagkatapos, sinubukan niyang saksakin si Emilia gamit ang panulat. Sa kritikal na sandali, kinuha ni Matmat ang libro at binugbog siya sa ulo. Paulit-ulit niyang sinasabi na di pwedeng apihin ang kanyang mga kapatid. Inaresto ng pulis ang ina ni Emilia. Ngunit di niya matanggap na pinatay ng kanyang ina ang ina ni Patrick. Nagtago siya sa kumot at di kumain o uminom ng 3 araw. Kinabukasan, bigla siyang tinawagan ni Jory. Sabi ni Jory, may sakit ang kanyang ina at may shift siya. Kaya hiniling niya kay Emilia na dalawin at alagaan ang kanyang ina. Kunwari tumanggi si Emilia pero agad siyang nagmaneho papunta. Pagdating niya, nakita niyang kumakain ng merienda at nanonood ang ina. Sabi ni Emilia, mukhang walang sakit ito. Sabi ng ina ni Jory, madalas masakit ang butot kasukasuan ng matatanda. Pagkatapos sabihin yon, pumunta siya sa kusina para ihanda ang nilutong pagkain. Pagkatapos, nagdala siya ng isang mangkok ng lugaw. Sinisi niya si Emilia sa pagkain na pinag-isipan ng maraming tao. Lumabas na ito pala ang plano ng lahat. Labis na naantig si Emilia. Kumain siya ng malalaking subo. Gusto niyang panatilihin ang mainit na pakiramdam na yon. Pag-uwi, nakita niya si Matmat na natutulog sa hagdan, naghihintay sa kanya. Ipinakita ni Matmat ang isang larawan. Sabi niya, nasa larawan ang masayang ngiti ni Patrick nang sabihin gusto niya si Emilia sa panaginip. Unang beses nakita ni Matmat ang kapatid na may ganoong ekspresyon, kaya iginuhit niya. Hindi mapigilan ni Emilia ang pag-iyak. Sinabi ni Matmat na nagtanim siya ng puno sa ospital. Puno ng ina yon, may nakasabit na larawan ng pamilya nilang 3. Kinabukasan, pumunta si Emilia sa puno para humingi ng tawad sa ina ni Patrick. Biglang lumitaw si Patrick sa likod niya. Sinabi niyang alam niyang mahirap tanggapin ang katotohanan pero susubukan niyang ayusin ito. Tatanggapin din niya ang katotohanan ito. Kaya umaasa siyang hindi siya alis. Hayaan siyang manatili para alagaan siya. Pero ayaw pa rin ni Emilia na masaktan siya kaya umalis. Sinabi ni Patrick na mahal niya siya pero umiyak at naglakad pa rin si Emilia. Hinabol siya ni Patrick pauwi. Hindi na niya napigilan ang damdamin at hinalikan siya. Pagkatapos, nagkasama sila sa isang gabi ng pag-ibig. Kinabukasan, nagsulat si Emilia ng bagong kwento kasama si Matmat. Habang nagtatrabaho, para silang 2 bata. Nagdodrawing sila at nag-aaway.
Nagdala ng prutas si Patrick pero pinalayas siya ng dalawa. Hindi nagtagal, naglabas si Emilia ng bagong libro. Nagdala si Sang-in ng kahon ng mga libro sa bahay ni Emilia. Masayang itinuro ni Matmat ang pangalan niya sa pabalat ng aklat. Nakasulat, Illustrator Matmat. Hinawakan niya ang libro at tumakbo sa puno ng kanyang ina. Gusto niyang sabihin na naging illustrator na siya. Agad niyakap ni Patrick ang kuya at sinabing magbasa sila ng kwento sa nanay nila. Tiyak na gusto niyang marinig ito. Minsan, may 3 mangkukulam na nakatira sa kastilyo sa gitna ng gubat. Gusto nilang mabawi ang tunay na ekspresyon, kaya sumakay sila sa kotse at naglakbay. Pagkatapos, nagtatalo sina Emilia at Matmat sa entablado. Si Patrick sa gitna ay hindi alam kung paano ito ayusin. Pagkatapos ng palabas, binigyan agad ng direktor ang 3 ng kotse. Sabi niya, ito ang unang gantimpala na ipinangako niya kay Matmat. Agad nilang kinalimutan ang mga alalahanin at nagbiyahe. Napakasaya ng biyahe nila. Pagkatapos kumain ng inihaw, tumugtog at kumanta silang 3. Naglaro sila habang naglalakad, paraan din para mabawi ang malungkot nilang kabataan. Bigla na lang, sinabi ni Matmat na ayaw na niyang sumama. Hindi maintindihan ni Patrick kung bakit ganoon ang sinabi ng kapatid niya. Sinabi ni Matmat na kailangan na niyang magtrabaho. May kumpanyang tumawag, inanyayahan siyang bumalik at gumuhit para sa kanila. Nasa hustong gulang na siya, kaya kailangan niyang maghanap buhay. Pagkasabi nito, nagmaneho si Sang-in para sunduin siya. Sa huli, si Matmat ay naging mas matatag, independente, at maalaga, hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili. Natutunan ng bawat isa na ang tunay na hinaharap ay nahuhubog sa sariling pagsisikap at tapang na magpatuloy. Natagpuan nila ang direksyon at kahulugan ng buhay, at mas piniling yakapin ang positibong pananaw. At tulad ng paalala sa kanilang paglalakbay, normal lang ang makaramdam ng lungkot, takot, o pagkabigo. Hindi kailangang magpanggap na laging malakas o masaya, mahalaga na tanggapin ang emosyon, kilalanin ang sugat, at hayaang maghilom sa tamang panahon. Sapagkat ang kahinaan ay hindi kabawasan sa pagkatao, ito'y tanda na tayo ay tao, at sa pagharap dito, natututo tayong magmahal at mas mahalin ang sarili.